Sa isang gusaling matayog sa Makati, kung saan naglalakad ang mga taong naka-necktie at mga babaeng naka-high heels, may isang lalaking halos hindi napapansin. Nakasombrero, may itim na polo shirt na may burdang maintenance at bitbit ang lumang mop at palde. Siya si Mang Nestor, 55 taong gulang, janitor sa Estrella Holdings. Halos 3 dekada na siyang nagtatrabaho roon, palipat-lipat ng floor, pero sa dami ng taon ay bihira pa rin siyang mapansin ng mga tao sa itaas. Tahimik si Mang Nestor. Hindi siya palareklamo, hindi siya makuwento. Ngunit sa puso niya ay may isang yaman na hindi kayang tumbasan ng kahit gaano kalaking sahod, ang kanyang anak na si Sammy. Si Sammy ay 10 taong gulang, payat, medyo maitim at palaging may bitbit na lumang backpack na halatang ilang taon ng gamit. Tuwing 6:00 ng umaga, sabay silang aalis ng kanilang inuupahang barong-barong sa ilalim ng footbridge sa May Guadalupe. Si Mang Nestor ay papasok sa trabaho at si Sammy naman ay maglalakad papuntang pampublikong paaralan. Pagkatapos ng klase, si Sammy ay sumasama kay Mang Nestor sa gusali. Hindi dahil gusto lang niyang magpahinga sa aircon, kundi dahil doon niya nakikita ang mundo ng mga taong tagumpay. Sa isang sulok ng pantry, sa harap ng natitirang pandesal ng mga empleyado, doon niya binubuklat ang mga lumang libro at magasin na itinapon ng iba. Doon siya natutong magsalita ng ilang salita sa English, French at kahit ilang Arabic words na nakita niya sa isang luma at punit-punit na diksyonaryo. Pa, tignan mo sabay pakita ni Sammy ng pahinang may nakasulat sa Arabic. Ito raw ang ibig sabihin ng Assalamu alaikum. Peace be upon you daw po. Ngumiti si Mang Nestor, sabay punas ng pawis. Ang talino mo talaga anak. Hindi ko nga alam kung saan mo kinukuha yang tiyaga mong yan. Hahanap po kasi ako ng sagot. Gusto kong maintindihan kung bakit tayo iniwan ni Mama, sagot ng bata habang ibinalik ang mata sa pahina. Napatingin si Mang Nestor sa kanyang anak. Walang araw na hindi niya naiisip ang biglaang pag-alis ni Laila, ang asawang Arabo na kanyang minahal ng buong puso. 7 taon na mula nang iwan siya nito sa hindi maipaliwanag na dahilan. Iniwan siya at ang batang si Sammy na halos hindi pa makalakad noon. Ilang beses siyang nagsulat, tumawag, nagtanong sa embahada, pero tila ba nawala na lang si Laila sa mundo. Huwag mo nang alalahanin ang iniwan tayo anak. Ang mahalaga, kasama pa rin tayo sa bawat araw. Wika niya habang hawak ang balikat ni Sammy. Sa kabila ng kakulangan nila sa buhay, hindi kailanman pinabayaan ni Mang Nestor ang anak. Kahit maliit ang kita, sinisigurado niyang may baon si Sammy sa eskwela. Kung hindi pera, ay kahit tinapay man lang. Kapag may extra, binibilhan niya ito ng lapis, papel, at minsan ay coloring book na galing sa ukay-ukay. Pero si Sammy ay kakaiba. Hindi laruan ng hilig, kundi mga salita. Naaakit siya sa mga kakaibang lengguwahe at iba't ibang wika. Tuwing gabi, habang natutulog si Mang Nestor, si Sammy ay tahimik na nagsusulat. Ang kanyang notebook ay puno ng mga salita sa Arabic, may katumbas na English, at minsan ay may sariling pronunciation guide. Ginamit niya ang lumang cellphone na itinapon ng isang empleyado. Nireformat ito ng IT na kaibigan ni Mang Nestor at inilagay niya ang ilang free Arabic language apps. Bakit Arabic, anak? Minsang tanong ni Mang Nestor habang sabay silang kumakain ng tuyot kanin. Para po pag nakita ko ulit si Mama, maintindihan ko siya. Mahinang sagot ni Sammy. Hindi na muling nagtanong si Mang Nestor. Alam niyang may sugat ang anak na hindi kayang tapalan ng kahit anong pag-aaruga. Pero sa bawat salita sa diksyonaryo na natutunan ni Sammy, tila ba unti-unting gumagaling ang sugat na iyon kahit papaano. Sa opisina, si Sammy ay kilala sa mga guard bilang anak ni Mang Nestor. Hindi siya pinapapasok sa opisina mismo, pero pinapayagan siyang tumambay sa lobby kapag wala ng gaanong tao. Doon siya nauupo malapit sa basurahan kung saan siya nakakasilip ng mga lumang reports o scratch paper na may Arabic characters. Minsan, isang HR staff ang lumapit.
"Uy, Nestor, anak mo ba yan?" "Galing ah." Binabasa niya yung Arabic paper na tinapon ni Sir Omar nung isang araw. Ngumiti lang si Mang Nestor. Mahilig lang po talaga sa pagbabasa. Pero sa totoo lang, si Sammy ay hindi basta mahilig. May kasabikan sa kanyang mga mata. Tila ba bawat letra ay may dalang pangako. Bawat salita ay may hatid na kasagutan. Hindi niya alam kung paano niya mapapakinabangan ang talento niyang iyon. Pero alam niyang may gamit ito balang araw. Sa edad na 10, hindi pa siya nakakatungtong sa elevator ng opisina. Hindi niya pa nakikita ang loob ng boardroom. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, sa bawat pahinang kanyang sinusulat, si Sammy ay unti-unting naglalakad, hindi sa hagdan ng gusali, kundi sa hagdan ng pangarap. Sa dulo ng araw, habang patay na ang mga ilaw sa opisina at naghuhugas si Mang Nestor ng mop sa utility room, naririnig niya ang munting tinig ng anak na nag-eensayo. "Kaif haluk, ana ismi Sammy, ana min Pilipinas." Napangiti siya. Hindi niya alam kung ano ang magiging hinaharap ng anak, pero alam niyang may kakaibang direksyong itong tinatahak. Tahimik, marahan, pero sigurado. At sa loob ng isang gusaling laging abala, sa gitna ng isang mundong mapagmataas sa may kaalaman, ay may isang batang tahimik na nag-aaral, hindi lang ng wika, kundi ng pag-asa. Sa ika-15 palapag ng Estrella Holdings, isang bagong yugto ng tensyon ang nagbabatya. Malamig ang conference room. Pero ang init ng tensyon sa pagitan ng mga board members at ng CEO na si Brian Estrella ay ramdam na ramdam. Suot ang navy blue suit, nakapulido ang buhok at palaging seryoso ang muka. Si Mr. Estrella ay isang taong hindi sanay matalo. Mula sa simpleng marketing assistant ay unti-unti niyang inakyat ang bawat baitang ng kumpanya hanggang siya na ang naging pinakabatang CEO sa kasaysayan ng kumpanyang itinatag ng kanyang lolo. Ngunit sa kabila ng kanyang katalinuhan at pagiging masinop sa negosyo, ngayon ay nasa bingit ng malaking kabiguan ang kanyang liderato. "Hindi nating pwedeng palampasin ang deal na to," ani Brian, habang pinipigil ang galit. "This joint venture with Sheikh Mansour can double our expansion capacity in the next 5 years. Sir, sabat ng isa sa mga direktor, ang problema po, ayaw talaga ni Sheikh ng kahit anong kontrata na hindi malinaw sa kanya ang bawat salita. Wala siyang tiwala sa translator apps. Then find someone who can speak fluent Arabic." "I don't care how or where," mariing utos ni Brian. Sa kabila ng kanyang tiwala sa sarili, may isang bagay na kinatatakutan ni Brian, ang hindi pagkakaintindihan. Lumaki siyang may paniniwala na ang mga salita ay armas at kung hindi mo kayang gamitin ito ng tama, talo ka na agad. Kaya't ang kabiguang makipagkomunika ng maayos sa isang banyagang investor ay hindi lang simpleng abala para sa kanya. Isa itong insulto sa kanyang kapasidad bilang leader. 3 araw na lang bago dumating si Sheikh Mansour mula Saudi Arabia at wala pa ring natatagpo ang interpreter na pasado sa security at confidentiality requirements ng kumpanya. Ang mga opisyal na translator mula sa embahada ay hindi raw pwedeng sumama sa mga private business negotiations. Naghanap sila sa online platforms, pero puro freelance lang at walang business clearance. Kaya't ang naging desperadong solusyon ni Brian ay ang gumamit ng high-tech translation app. Sa kanyang tingin, sapat na ito. Modernong panahon na. At ang AI translator ay kayang isalin ang kahit anong salita sa kahit anong wika. Ngunit iba ang pananaw ng mga Arabong tulad ni Sheikh Mansour. Para sa kanya, ang salita ay hindi lang basta pagsalin. Ito ay kultura, dignidad at respeto. Habang nangyayari ang tensyon sa boardroom, sa ibaba ng gusali ay tahimik na gumagalaw si Mang Nestor sa kanyang linya. Nagwawalis siya sa hallway ng 3rd floor habang nakikinig sa tawanan ng mga empleyado sa pantry. Si Boss Brian na naman, galit na naman kanina sa boardroom. Bulong ng isang empleyado. "Napaddiskitahan na naman si Claire." Wala namang kasalanan yung tao. Wala kang tarapatang gumawa ng excuse kung hindi mo pa binibigay ang resulta. Paulit-ulit daw ang sigaw ni Brian. Pag hindi mo maabot ang standards ko, ibig sabihin hindi mo dapat hawakan ang posisyon mo.
Narinig ni Mang Nestor ang usapan pero gaya ng dati, hindi siya nakisali. Pinili niyang manatiling invisible sa mga mata ng mundo. Basta lang magawa ang trabaho niya ng maayos. Kasabay noon, naroon si Sammy, nakaupo sa sulok ng lobby. Binubuklat ang isang booklet na may Arabic inscriptions na nakita niya sa isang basurahan ng accounting department. Ba, ano po ulit ang ibig sabihin ng salam? Mahinang tanong ni Sammy habang sabay silang nag-almusal ng kanin at itlog na may kaunting toyo. Kinain sa isang lumang lunchbox. Kapayapaan daw, di ba sabi mo? Sagot ni Mang Nestor habang sinisip-sip ang tinimplang instant coffee. Opo, pero iba po kasi ang pagbigkas ng mga taga-Gulf kumpara sa mga taga-Egypt. Magkaiba raw ang dialect. Napangangalang si Mang Nestor. Hindi niya na muling tinanong ang anak kung bakit ganito kapuspusan ang interes nito sa Arabic. Ang alam lang niya, bawat salitang natutunan ni Sammy ay tila isang hibla ng koneksyon sa kanyang ina. Sa kabilang banda, lalong sumasama ang loob ni Brian habang lumalapit ang araw ng arrival ni Sheikh Mansour. Wala na siyang ibang makausap tungkol sa pressure na nararamdaman niya. Kahit ang kanyang assistant na si Claire ay hindi na niya masabihan ng personal na opinyon. Isa pa, ayaw ni Brian na may makakita sa kanya bilang mahina. Isang gabi, bandang 9:00, habang nag-iisa siya sa kanyang opisina, ay tinitigan niya ang isang lumang larawan sa kanyang lamesa. Isang bata siyang kasama ang kanyang yumaong ama. Ang ama niya ang nagturo sa kanya kung paano maging matatag sa corporate world. Pero hindi siya tinuruan kung paano makipag-usap nang hindi kailangan ng galit. Hindi siya tinuruan kung paano magpakumbaba kapag hindi niya na kayang solusyonan ang problema mag-isa. Nagring ang telepono niya. Sir, boses ni Claire, confirm na po ang pagdating ni Sheikh Mansour sa Biyernes ng umaga. May hihintayin lang po siyang interpreter sa airport pero baka hindi sumama sa office. Fine, malamig na sagot ni Brian. Kung wala pa rin by Thursday, gamitin na lang natin ang AI translator. Basta make sure na may redundancy. Yes sir, pagkababa ng telepono, napailing si Brian. Ang buong kumpanya ko nakaasa sa isang app. Sa ibaba ng gusali, habang pinapatay ni Mang Nestor ang ilaw sa janitor's closet, narinig niya ang mahinang boses ni Sammy sa likod. Pa, sa palagay mo po ba, may silbi ang isang batang kagaya ko sa mga taong tulad nila? Napatingin siya sa anak, saka lumapit. Anak, hindi natin alam kung kailan magagamit ang galing mo. Pero tandaan mo to, hindi lahat ng bagay sinusukat sa taas ng sahod o ganda ng sapatos. Minsan, isang salita lang ang kailangan para mapansin ka ng mundo. Hindi pa nila alam, pero ang salitang iyon ay darating sa tamang panahon at magiging simula ng pagbabago, hindi lang sa kanilang buhay, kundi sa buong kumpanya. Isang hapon, habang unti-unti nang kumakapal ang traffic sa kahabaan ng Ayala Avenue at ang langit ay nagsisimula ng magkulay abuhin, tumambay si Sammy sa ikalawang palapag ng gusali kung saan madalas itapon ang mga sirang kagamitan. Doon sa isang sulok ng storage room, sa ibabaw ng luma at hinakalawang na filing cabinet, nakatambak ang mga audio equipment at sirang speaker na hindi na ginagamit ng kumpanya. Sa maraming gabi na tinambayan niya roon, alam niyang may isang lumang laptop ang minsang iniwan ng IT department. Luma pero gumagana pa, ayon sa isang staff na si Kuya Alan. Gamitin mo na yan kung gusto mo, wala na namang silbi sa amin yan. Basta ibalik mo lang sa shelf pagkatapos. Sabi sa kanya minsan ni Kuya Alan habang nakangiti. Kaya naman tuwing may pagkakataon, si Sammy ay umuupo roon, pinapaandar ang lumang laptop at ikinokonekta sa isang second-hand na earphones na binigay ni Mang Nestor noong birthday niya. Doon niya pinapakinggan ang mga Arabic audio files na nasasagap niya mula sa internet, mga sample conversations, Quranic readings, at business terms na malimit gamitin sa mga negosyasyon. Isang araw, habang nililinis ng janitorial team ang executive conference room matapos ang isang board meeting, napansin ni Sammy na bukas ang isang speaker system. Nagpatugtog ang isa sa mga IT personnel ng Arabic audio test file.
para suwiin kung gumagana pa ang tunog ng sound system. Mula sa kinatatayuan niya sa gilid ng pintuan, narinig ni Sami ang malinaw na Arabic phrase, "Hal tatahaddath al-logha al-Arabiya?" Nabitawan niya ang hawak na dustpan. "Naam, at akalamuha bifadlillah." Bulong niya sa sarili, sagot niya sa narinig, "Oo, nakakapagsalita ako. Salamat sa Diyos." Hindi niya napansin na nakatitong sa kanya ang isa sa mga janitress na si Ate Tess. Nakakunot ang noo. "Ano yon, Sami?" tanong Mito. Wala po. Nag-e-ensayo lang po ako." Sagot niya agad, kinakabahan. Ngunit, hindi iyon ang unang beses na napansin siyang nagsasalita ng Arabic. Minsan na ring nasulyapan siya ni Claire sa lobby hanggang binibigkas ang ilang linya sa harap ng isang luma at punit na papel. Lumapit si Claire noon at tinanong siya, "Sami, saan mo natutunan yan?" "Nakita ko lang po sa aklat. Pinag-aaralan ko po minsan." Napangiti si Claire, pero sa loob-loob niya ay hindi niya lubos maisip kung paano napapaloob sa isang batang gaya ni Sami ang ganoong antas ng kaalaman, lalo na't walang formal education sa Arabic. Mula noon, mas naging lihim ang pagsasanay ni Sami. Ginagawa niya ito sa gabi, sa sulok ng kanilang inuupahan, gamit ang mumurahing headset at mga lumang papel na nagsisilbing flashcards. Gumawa siya ng maliit na booklet ng mga business phrases sa Arabic na sinimulan niyang i-memorize kada araw. Mahiya shurut al-akad, ano ang mga kondisyon ng kontrata, kam huwa al-thaman, magkano ang presyo, sanabda al-tawqi fi hudun, magsisimula na ang pirmahan bukas. Ang mga salitang ito, kahit hindi pa niya alam ang eksaktong gamit, ay parang kayamanan para sa kanya. Pakiramdam niya, isa itong lihim na armas, isang lihim na hindi kayang agawin ni Newman kahit siya'y anak lamang ng isang janitor. "Pa?" tanong niya isang gabi habang nakahiga sa papag. "Kung sakaling may alam kang hindi alam ng iba, dapat mo po bang sabihin agad?" Napaisit si Mang Nestor. "Depende anak. Minsan kasi may mga bagay na dapat muna nating alagaan bago natin ipakita sa mundo." "Bakit po?" "Dahil may mga tao, kapag nakita nilang may bago o kakaiba sa'yo, hindi agad nila yon tatanggapin. Minsan, natatakot sila. Minsan, naiinggit. Pero kapag dumating ang tamang panahon at ang pagkakataon ay kakatok sa pinto, doon mo na siya ilalabas." Hindi sumagot si Sami. Ngunit sa mga salitang iyon, unti-unti siyang naumbinsi. Tama si Papa, hindi pa ito ang panahon. Pero alam niya, darating ang araw na ang Arabic na kanyang pinagtiyagaan, ang mga libro't diksyonaryong pinulot mula sa basura, at ang mga gabing ginugol niya sa pagbabasa at pakikinig ay magbubuma ng hindi inaasahan. Isang gabi, habang nililinis ang opisina sa 9th floor, nadaanan niya ang isang glass door na bahagyang nakaawang. Sa loob ay may meeting na nagaganap, isang voice conference kasama ang Middle Eastern contact. Ang mga empleyado sa loob ay mukhang nahihirapan. Paulit-ulit ang pag-uusap at litaw ang pagkalito sa mga mukha nila habang isinasalin ang sinasabi mula sa app. Napansin ni Sami ang isang linya sa projector screen. "Al-tafahum al-mutabadal huwa asas ay sharaka." Alam niyang ang ibig sabihin nito ay ang mutual understanding ang pundasyon ng kahit anong partnership. Naramdaman niyang kumislot ang dibdib niya. Kung kailan, hindi pa niya alam. Pero siguradong sigurado siya, kapag dumating ang oras na iyon, hindi siya magdadalawang isip na gamitin ang kanyang tinatagong kakayahan. At sa likod ng bawat upuang may nakaukit na pangalan ng executive, sa likod ng mga wall panel na gawa sa mamahaling kahoy, ay naroroon si Sami, anak ng janitor, tahimik pero may lihim na binubuo. Isang lihim na darating ang araw ay magpapabago sa takbo ng isang kumpanya at ng kanyang kapalaran. Maagang dumating ang araw na ikinabahala ng buong kumpanya. Tumunog ang elevator sa pinakataas na palapag at nang bumukas ito, kumambad ang presensya ng isang lalaking may tindig ng hari. Nakaputing thobe na malinis ang pagkakaplansa, may suot na black and gold agal sa kanyang gutra, at may kasamang 2 personal bodyguard. Siya si Sheikh Mansour bin Al Fahad,
isa sa pinakamaimpluwensyang oil magnates mula sa Riyadh at ang magiging joint venture partner ng Estrella Holdings kung magtatagumpay ang negosasyon. Tahimik ang buong floor habang nilalakad ni Sheikh Mansour ang carpeted hallway. Sa kanyang kaliwa at kanan ay ilang executive staff na tila hindi makatingin ng diretso sa kanya. Nang huminto sila sa conference room, agad na binuksan ni Claire ang pinto at inanyayahan ang mga bisita. "Welcome, Sheikh Mansour." Bati ni Mr. Brian Estrella, tumayo mula sa kanyang kinauupuan habang inaabot ang kamay. Tumango lang ang Sheikh, walang salita. Hindi niya inabot ang kamay, isang cultural protocol na alam naman ni Brian, ngunit hindi pa rin maiwasang mapahiya. Tumabi si Claire at sinimulan na ang meeting. Sa gitna ng mahabang mesa ay may laptop na nakakonect sa isang AI translator. Ang setup ay simple. Magsasalita si Mr. Estrella, i-translate ng app, saka ipapakita sa screen ang Arabic version. Ganoon din pabalik. "Thank you for considering this partnership, Your Excellency," panimula ni Brian. "Our team has worked extensively to prepare a proposal that can benefit both parties." Nag-translate ang app. "Shukran li ihtimamuk bihadhihi al-sharika." Biglang napaubo si Sheikh Mansour na pakunot-no. Mabilis niyang sinundan ng tanong sa sariling wika na hindi naintindihan ng app. Nagkatinginan ang lahat. Sinubukang ituloy ni Brian ang presentasyon, pero halatang hindi nasisiyahan si Sheikh Mansour. Tumayo ito at sumenyas sa kanyang bodyguard. Sa loob ng 2 minuto, tinanggal nila ang device sa harap ni Sheikh. Umiling ito, saka nagsalita ng malinaw ngunit madiin. "Hatha mukhsi, tekla tahterim lughatna." Sabay baling sa labas ng bintana. Anong sabi niya? Pabulong ni Brian kay Claire. Halatang naiinitan na sa sitwasyon. "Sir, parang sinabi niyang yatakahiya ito, na parang hindi natin dinirespeto ang wika nila." Mahinang sagot ng sekretarya. Sumikip ang dibdib ni Brian. Lahat ng paghahanda, lahat ng resources, at reputasyon ng buong kumpanya ay tila nawawasak sa harap ng hindi inaasahang hadlang. Isang language barrier na inakala niyang kayang solusyonan ng teknolohiya. Pagkatapos ng meeting na iyon, agad na pinatawag ang executive team. "Hindi nating pwedeng hayaan na masayang ang partnership na to," madiing sabi ni Brian habang nakatayo sa harap ng projector. "Sheikh Mansour is ready to walk away. At kapag nangyari yon, we're not just losing a deal. We're losing our expansion." Tahimik ang mga tao sa silid. Si Claire ay parang gustong magmungkahi pero pinigilan ang sarili. "Wala na ba tayong ibang interpreter?" tanong ni Brian. "Anyone, even someone with basic Arabic?" "Nagtanong na po kami sa embahada, sir," sagot ng isang HR officer. Hindi daw pwede ang interpreter nila for private business contracts. Confidentiality concern po. Freelancers, mostly wala pong security clearance or hindi verified yung identity. Baka mag-leak pa yung proposal natin. Lumipas ang maghapon na puno ng frustration. Sa pangalawang araw ng pagbisita ni Sheikh Mansour, wala pa ring malinaw na komunikasyon. Dumalo siya sa isang company luncheon pero hindi siya halos nagsalita. Halatang nawawalan na ito ng gana. Marami sa mga empleyado ang nag-uusap sa pantry. "Grabe, sayang. Parang wala na talaga yung deal." "Oo nga, si Sir Brian mukhang parang masungit lalo. Lahat ng tao tuloy stress." Sa ibaba ng building, si Sammy ay tahimik na nakaupo sa harap ng glass wall ng lobby. Habang kumakain ng pandesal na may palamang margarine, napapatingin siya sa elevator na paakyat panaog. Narinig niya sa radyo ng isang guard ang usapan tungkol sa bisitang Arabo. Yung sheikh na yon mukhang di natutuwa. Ilang beses na raw nagtaas ng boses sa conference room. Sayang, imay marunong lang sana ng Arabic dito. Sa isang sulok, kumislot ang tenga ni Sammy. Tumayo siya, dahan-dahang lumapit sa isang security monitor at tumitig sa screen kung saan nakikita ang CCTV feed mula sa boardroom. Hindi niya marinig ang tunog, pero nababasa niya sa bibig ng sheikh ang ilang Arabic phrase. "Al-mushkila laysat fi al-iktisad, walakin fi al-fahm." Binigkas ito ni Sammy sa sarili, halos pabulong. "The problem is not in the economics, but in understanding." Napatigil siya, napalunok. "Uuwi na po ba tayo?" Tanong niya nang sunduin siya ni Mang Nestor mula sa likod.
Matailang minuto pa anak. Kailangan ko lang tapusin tong floor na to. Habang naglilinis ang ama, si Sammy ay naupo sa malapit na hallway bench. Hinugot niya ang maliit na notebook mula sa kanyang bulsa at sinimulang isulat ang mga salitang nabasa niya sa labi ni Sheikh Mansour. Napansin ito ni Claire, napapauwi na rin at napadaan. Sammy, anong ginagawa mo dyan? Nagulat si Sammy pero ngumiti. Nag-aaral lang po ako. Arabic ba yan? Opo ma'am. Napakunot ang noo ni Claire. Alam mo bang may malaking problema ang boss namin ngayon dahil wala kaming mahanap na translator? Napayuko si Sammy. Well, you're a smart kid. Sana may magic tayong ganon, no? Someone who just stands up and speaks Arabic fluently. Problem solved, sabi ni Claire sabay tawa bago siya naglakad palayo. Tahimik si Sammy. Hawak pa rin ang notebook. Tumingin siya sa kisame, saka pumikit. Sa isip niya, unti-unti na siyang tinatawag ng pagkakataon. Pero ang tanong, handa na ba siyang sumagot? Mainit at matao ang opisina ng Estrella Holdings ng araw na iyon. Tumambad ang dami ng tao sa lobby, mga empleyado na nagmamadaling makabalik sa kanya-kanilang stations, mga interns na may dalang makakapal na folders at ilang bisita na malapit nang mawalan ng pasensya sa tagal ng elevator. Ngunit sa gitna ng ordinaryong araw na iyon, isang hindi pangkaraniwang pangyayari ang magpapahinto ng lahat ng ingay. Sa ikatlong araw ng pananatili ni Sheikh Mansour sa kumpanya, isang huling pagpupulong ang itinakda ni Brian Estrella. Ito na ang huling baraha. Kung hindi pa rin magkasundo ang dalawang panig, tuluyan nang babawiin ng Arabo ang kanyang intensyon para sa joint venture. At kasabay nito ang posibilidad na mag-collapse ang expansion plans ng kumpanya. Ang silid ay punong-puno ng pressure. 3 board directors ang dumalo mismo, habang may mga junior officers na tahimik lang sa likod. Si Brian ay muling nakaharap sa projector screen at sa tabi niya ay ang AI translator na ilang beses nang pumalpak. Sa gilid ng silid, tahimik si Claire, hawak ang isang papel na may prepared speech para kay Brian, habang ang tech assistant ay nakabantay sa device. Tumayo si Brian at hiningahan ang sarili. Let's try this one more time, bulong niya sa sarili. Nagsimula siyang magsalita habang ang app ay sinasalin sa Arabic. Ngunit muling napakunot ang noo ni Sheikh Mansour. Umiling ito at biglang tumayo. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit mariing nagsalita ng mabilis na Arabic na wala ni isa man sa silid ang nakaintindi. Ang tono nito ay hindi mapanghamon, kundi mapagod. Nababanaag ang pagkadismaya sa kanyang muka. Tila ba sinasabi nitong, sayang ang oras ko. Naglakad siya papalabas ng silid. Wait, Sheikh Mansour please, sabay habol ni Brian. Ngunit biglang may isang munting boses ang pumutol sa tensyon ng buong paligid. Laysa mushkilat al-tarjama Sayyidi. Al-mushkila fi Adam al-tafahum. Tumigil sa paglalakad si Sheikh Mansour bagamat nakatalikod pa rin siya. Kitang-kita ng lahat ang biglang pagtigas ng kanyang katawan. Lumingon siya. Man kala dhalik, tanong niya, may halong pagtataka. Sa gilid ng conference room, nakatayo ang isang bata. Payat, may hawak na maliit na notebook. Nakasuot ng simpleng polo na may kaunting mansanang alikabok. Si Sammy, ang anak ni Mang Nestor. Hindi alam ng karamihan kung paano siya napasok sa loob ng silid na yon. Ayon sa ibang janitor, ipinasok siya ni Kuya Alan para abutan ng susi na naiwan sa mesa. Pero sa pagkakataong ito, ang hindi sinasadyang pagpasok ay naging sentro ng atensyon ng buong kumpanya. Tumayo si Claire, gulat at may halong kaba. Sammy, anong ginagawa mo rito? Ngunit hindi sumagot ang bata. Imbes ay hinarap niya si Sheikh Mansour at muling nagsalita. Sayyidi, kad kunto astami uilaykum, ana atafahamu kalamak. La yajib an yutrak hadal iktilaf baynana. Malumanay na wika ni Sammy. Napanganga si Brian. What? What is he saying? Halos hindi makapaniwala si Claire. He's speaking Arabic, sir. Fluent. And not just textbook Arabic. It's Gulf dialect. Accurate. Dahan-dahang lumapit si Sheikh Mansour sa bata. Tinitigan niya ito sa mata. Hindi siya nagsalita agad, kundi parang tinatantiya kung totoo ba ang kanyang naririnig.
Maismokyawalad, tanong niya. Ngumiti si Sammy. Ismi Sammy ibn Nestor. Nagpalitan sila ng ilang pangingusap sa Arabic habang ang buong conference room ay halos mawalan ng hininga. Ang mga empleyado, lalo na sina Brian at Claire, ay tila nanonood ng pelikula, hindi makapaniwala sa nakikita at naririnig. Matapos ang ilang minuto, biglang napangiti si Sheikh Mansour. Lumapit siya kay Sammy at hinaplos ang ulo nito. Intadaki jiddan. Walad mumtaz, wika niya, sabay lingon sa lahat ng naroon. This boy, he speaks better Arabic than my own nephew. Nagpalakpakan ang ilan sa silid. Hindi dahil sa deal, kundi sa mismong kagila-gilalas na talento na kanilang nasaksihan. Humarap si Sheikh kay Brian at nagsalita sa mabagal na English. If he can help me, I stay. Let him translate. Hindi agad nakaimik si Brian. Nakatingin siya kay Sammy, ang batang palaging tahimik sa lobby, kasama ang janitor na halos hindi niya man lang nabati sa loob ng 3 taon. Ngayon ito ang nagligtas sa kanya sa pagbagsak ng kanilang pinakamahalagang kasunduan. Nilingon niya si Claire. He's just a kid. I know, sagot ni Claire, but he just did what no one else in this building could. Naglakad si Brian papunta kay Sammy. Yumuko ng kaunti para mapantayan ang taas ng bata. Sammy, paano mo nagawa to? Saglit na natahimik ang bata. Pinag-aralan ko lang po, gabi-gabi. Gamit po yung mga libro at papel na tinatapon nila. Hindi agad nakasagot si Brian. Sa dami ng master's degree holders, language experts at tech solutions na tinawag nila, ang sagot pala ay matagal nang nandoon sa ilalim ng ilong nila. Isang batang hindi inaasahang marunong magsalita sa paraang nauunawaan. Maya-maya pa, umasik si Mang Nestor, hinahabol ang hininga. Sammy, anong ginagawa mo rito? Naku po, pasensya na po, Sir Brian. Nadulas ata tong anak ko. Pasensya na po talaga. Huwag kang mag-alala, Mang Nestor. Sabat ni Brian, sabay paumpas ng kamay. Kung hindi dahil sa anak mo, malamang naglalakad na paalis ang partner natin ngayon. Hindi makapaniwala si Mang Nestor. Lumingon siya kay Sammy na ngayon ay kinakausap pa rin sa Arabic ni Sheikh Mansour. Para bang matagal nang magkaibigan. Ang mga empleyado ay isa-isang lumabas ng silid, pero ang usap-usapan ay iisa. Ang batang anak ng janitor na biglang nagsalita ng Arabic at iniligtas ang kumpanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, si Sammy ay tumayo sa gitna ng silid, hindi bilang bata lamang ng utility man, kundi bilang tagapagsalita ng isang wika na minsang itinuring niyang sagot sa kanyang mga tanong. Hindi pa man tapos ang araw, pero ang epekto ng kanyang ginawa ay nagsimula ng gumulong at ang direksyon nito ay walang ibang pupuntahan kundi paitaas. Makalipas ang ilang araw, mula nang mapabilib ni Sammy si Sheikh Mansour sa conference room, tila ba may malaking pagbabagong dahan-dahang bumabalot sa paligid ng Estrella Holdings. Sa unay tila isang kwentong hindi kapanipaniwala. Isang batang hindi naman empleyado, walang badge at anak lamang ng janitor ang siyang naging dahilan upang magpatuloy ang isang multi-million-dollar deal. Pero hindi ito kwento ng chismis lang. Sa bawat sulok ng opisina, mula sa HR hanggang sa IT ay hindi napigilang pag-usapan si Sammy. Maging ang mga empleyado sa ibang floor ay gustong makilala ang batang ginulat ang buong kumpanya. Siya ba yung bata na nagsalita ng Arabic? Tanong ng isang accountant kay Claire habang sabay silang nagkakape sa pantry. Oo, si Sammy, anak ni Mang Nestor, yung janitor na laging naka-duty sa night shift. Sagot ni Claire, sabay hitit ng kape. Grabe, akala kong mga batang ganun puro gadget lang ang inaatupag. Pero yon, nagsalin ng Arabic sa harap ni Sheikh. Samantala, si Brian Estrella ay nakaupo sa kanyang opisina. Pinagmamasdan ng city skyline habang nag-iisip. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may isang sitwasyon siyang hindi niya kontrolado, hindi niya pinlano, at higit sa lahat, hindi niya inaasahan. Ngunit sa halip na ikahiya ay napaisip siya. Tinawagan niya si Claire. Can you arrange a small appreciation gathering sa mini hall? Walang press,
Walang external guests, just our team. I want to recognize someone. Nagulat si Claire, pero agad sumunod. At sa loob lamang ng 2 araw, isang munting event ang binuo ng HR para sa special appreciation na pinangunahan mismo ni Mr. Estrella. Ang ibang empleyado ay nag-aakalang isa na namang recognition para sa isang top sales staff o IT innovator. Ngunit nang pumasok si Sammy sa bulwagan, suot ang maayos na polo at pantalon. Kasamang naglalakad si Mang Nestor na nakangiti pero halatang kinakabahan, ay napabilugan ang mata ng marami. Umakyat sa entablado si Brian, bitbit ang isang maliit na plake na may nakaukit na mga salitang Bridge of Understanding, presented to Sammy Nestor in gratitude for breaking barriers and saving opportunities. Sa isang mundo na palaging naghahanap ng credentials, minsan nakakalimutan natin ang halaga ng kakayahang natutunan sa sariling sikap. This young man reminded us that brilliance doesn't always come in a suit or a diploma. Sometimes it comes quietly from a place we never expected. Annie Bryan sa kanyang talumpati habang tahimik ang lahat. Tumayo si Sammy, lumapit sa entablado at tinanggap ang plake. Nagpalakpakan ang mga tao. Si Mang Nestor sa gilid ng bulwagan ay halos mapaluka sa tuwa. Ilang dekada na siyang naglilinis ng sahig sa kumpanyang iyon. Pero ngayon lang siya tumayo sa harap bilang isang ama na ipinagmamalaki. Hindi dahil sa posisyon, kundi dahil sa dignidad at galing ng kanyang anak. Makalipas ang event, lumapit si Sheikh Mansour kay Brian habang sabay nilang pinagmamasdan si Sammy na nakikipag-usap kay Claire. This boy, he has something. Annie Sheikh. I don't want to just say thank you and leave. I want to do more. More? Tanong ni Brian. I have a foundation. Al-Mahdi Institute for Youth Development. We help children who show rare potential but lack opportunity. I want him to be part of it. I will sponsor his education fully. Natigilan si Brian. Hindi siya agad sumagot. Tila may kung tanong tumama sa kanyang konsensya. Ang batang halos hindi niya pinapansin noon, ngayon ay sinusundo ng isang milyonaryong Arabo patungo sa mas magandang bukas. Ngunit sa halip na mainggit, napangiti siya. He deserves that, sagot niya. And more. Kinabukasan, formal na ipinatawag si Mang Nestor at Sammy sa isang meeting kasama ang head ng HR at si Claire. Gusto po sana naming alukin si Sammy ng scholarship, bungad ni Claire. It's not just from the Sheikh's Foundation. The company board also voted to give a local scholarship, so he has options. We also want him to have access to better facilities. Totoo po yan, tanong ni Mang Nestor. Halos hindi makapaniwala. Opo sir, sabat ng HR head. At bukod po doon, nais rin naming ipromote kayo bilang utility supervisor para mas maayos ang schedule nyo at mas may oras kayong makasama ang anak nyo. Biglang napahawak si Mang Nestor sa dibdib niya. Hindi sa sakit, kundi sa sobrang dami ng emosyon. Maraming salamat po. Hindi ko po inakala na darating ang araw na ganito. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Samantala, si Sammy, sa murang edad, ay hindi pa lubusang nauunawaan ang ibig sabihin ng mga scholarship, sponsorship, at promotion. Pero nararamdaman niya ang kakaibang gaan sa paligid. Parang unti-unti, ang mundo na dati ay para lamang sa mga may pera at diploma, ay unti-unting bumubukas sa tulad niyang simpleng bata lang noon sa gilid ng opisina. Paglabas nila ng opisina, habang hawak ang plake, tinanong siya ni Mang Nestor, "Anak, sigurado ka ba sa gusto mong tahakin? Kasi kahit anong mangyari, nasa likod mo lang ako." Ngumiti si Sammy. "Opo pa, gusto kong matutunan pa ang mas marami. Hindi lang para sa akin, kundi para po sa inyo." At sa pagkakausap nilang yon, tila ba biglang tumigil ang oras? Wala silang magarang kotse, wala silang marangyang bahay, pero sa oras na yon, may dala silang panibagong pag-asa, isang plake ng pagkilala at isang pangakong kailanmay hindi mapapantayan ng kahit anong kayamanan.
ang paniniwala ng ama sa kanyang anak, at ang batang dahan-dahang pinapansin ng mundo. Makalipas ang 2 linggo mula nang formal na tanggapin ni Sammy ang scholarship mula sa foundation ni Sheikh Mansour, nagsimula na siyang pumasok sa isang pribadong international school sa Taguig. Ang pangalan ng paaralan ay Global Gate Academy, isang institusyong kilala sa mga batang anak ng embahador, negosyante, artista at mga banyagang residente. Dito ay hindi ordinaryo ang klase. Lahat ng subjects ay itinuturo sa English, may foreign language requirement, at bawat estudyante ay may sariling tablet na ibinibigay ng eskwelahan. Habang ang ibang bata ay dumarating sakay ng SUV, si Sammy ay laging naglalakad mula sa terminal. Bit-bit ang kanyang lumang bag na kahit papaano ay nilinis at tinahi ni Mang Nestor. Wala siyang bagong sapatos, pero pinakintab ito ng gusto ni Mang Nestor gamit ang floor wax ng kumpanya. Mula sa pagiging anak ng janitor sa opisina, ngayon ay siya na ang bagong estudyanteng pinag-uusapan sa eksklusibong paaralang iyon. Noong unang linggo, hindi naging madali ang pag-a-adjust. Bagamat matalino at masigasig si Sammy, ramdam niyang hindi siya katulad ng karamihan sa mga kaklase niya. Sa tuwing recess ay nakaupo siya sa isang sulok, habang ang mga kaklaseng niya ay nagsasaya sa cafeteria, tumatawa, nagtutuksuhan, at minsan ay palihim na tumitingin sa kanya na may bahid ng pagdududa. "Uy, sino yun?" bulong ng isang batang lalaki. "Hindi naman mukhang taga rito yan ah." Sabi ng kuya ko, anak daw yan ng janitor sa Estrella Holdings. Bigla lang sumikat kasi daw marunong mag-Arabic, dagdag pa ng isa. Isang hapon, habang naglalakad siya sa hallway pa uwi, may isang lalaking estudyante ang sumabay sa kanya. Maputi, maporma at may mamahaling relo sa pulso. "Hey," sabi ng binatilyo, "ikaw ba yung bata na naging translator ng Arabong investor?" "Opo," sagot ni Sammy, tahimik ang tono. "Akala ko nga joke lang. Pero bakit ka andito? Di ba scholarship ka lang?" Hindi sumagot si Sammy. Tinuloy lang niya ang paglalakad, pero bago siya makalayo, narinig niya ang binatilyo, kasabay ng iba pa nitong pasama na sumigaw, "Enjoy your free ride, janitor boy." Hindi siya lumingon. Imbes ay pinisil niya ang strap ng kanyang bag at marahang napailing. Hindi niya gustong ipadmalaki ang kanyang ginagawa at lalong ayaw niyang makipagtalo. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang pait ng diskriminasyon. Ang mga salitang janitor boy ay tila kutsilyong tahimik pero malalim ang tagos. Pagkauwi nila ni Mang Nestor sa inuupahan nilang maliit na kwarto, tinanong siya nito habang sabay silang kumakain ng sinigang na halos puro sabaw. "Anak, kamusta naman sa school? Magaling ba ang mga guro?" "Okay naman po, pa. Natututo po ako. Pero mahirap po pala makihalubilo," sagot ni Sammy, pilit na ngumiti. "Bakit? Inaasar ka ba?" "Hindi naman po, pero alam nilang hindi ako kagaya nila." Saglit na natahimik si Mang Nestor. Tumango siya, saka inilapag ang kanyang kutsara. "Alam mo anak, hindi lahat ng bagay kailangan ipagsiksika ng sarili mo. Pero kung alam mong kaya mong makipagsabayan, huwag mong hayaang gawing maliit ka ng tingin ng iba. Yung galing mo, yun ang magiging sagot sa mga tanong nila." Dahil sa payo ng ama, mas pinag-igihan pa ni Sammy ang pag-aaral. Sa tuwing may oral recitation, buong tapang siyang tumatayo. Sa tuwing may essay, sinusulat niya ito na parang may kwento ng kanyang buhay. At tuwing may Arabic language drills, siya na ang unang nagtataas ng kamay. Mabilis siyang napansin ng ilang guro, lalo na ni Miss Miranda, isang language teacher na dating nagturo sa abroad. "Your Arabic pronunciation is almost native," wika ni Miss Miranda isang araw pagkatapos ng klase. "May I know how long you've been learning?" "Almost 5 years po. Self-study lang po ako noon. Gamit lang po yung mga lumang libro at YouTube," tugon ni Sammy. Hindi makapaniwala si Miss Miranda, kaya't noong magkaroon ng language quiz bee para sa buong high school, iminungkahi niyang si Sammy ang i-represent ng kanilang section. Ngunit hindi naging madali ang pagpili. Ilang estudyanteng matagal nang namunguna sa academics ang umalma.
Bakit siya? Scholarship lang naman siya dito. Hindi naman natin talagang ka-level. Sabi na ni isang estudyanteng babae, si Andrea, anak ng isang kilalang TV executive. Nagkaroon ng maikling diskusyon sa faculty. Ngunit nanaig ang boses ng mga guro. Dahil batay sa performance, si Sammy ang may pinakamataas na score sa subject. Inanunsyo ito ni Miss Miranda sa klase. Congratulations, Sammy! You'll represent our section in the Quiz Bee next week. Ilang estudyante ang hindi pumalakpak. Pero may isa, si Miguel, tahimik pero top student sa math, ang lumapit kay Sammy sa dismissal. Good luck sa contest, bro, anya. Hindi mo kailangang patunayan kahit kanino. Ibang level ka talaga. Napangiti si Sammy. Sa unang pagkakataon, may isang kaklase na hindi tumingin sa kanya bilang ibang tao, kundi bilang kaibigan. Samantala, si Mang Nestor, na ngayoy promoted na bilang utility supervisor, ay proud na proud habang ikinukwento sa kanyang mga kasama sa opisina ang achievements ng anak. Alam niyo ba? Yung anak ko, siya yung kahatawan sa school nila sa Arabic Quiz Bee. Ayos, di ba? Sabay tawa. Hindi na bata lang ng janitor yan, Nestor, sabi ng isang janitress. Mukhang lalagpasan ka pa niyan sa tagumpay. Napangiti si Mang Nestor habang pinupunas ang pawis sa noo. Sa kabila ng lahat, alam niyang hindi lang tagumpay ng anak ang nasasaksihan niya, kundi ang simula ng isang bagong yugto sa buhay nila. Isang pagbabagong hindi lang pan-individual, kundi tumutulay mula sa isang maralitang sulok ng lipunan, patungo sa gitna ng mga entablado ng karangalan. Minsan sa isang malamig na hapon, habang nasa silid-aklatan si Sammy sa kanyang bagong eskwelahan, may iniabot sa kanya si Miss Miranda. Isang brochure ng Arabic Language and Culture Week na gaganapin sa Dubai sa susunod na buwan. It's an international camp for selected youth delegates, ani Miss Miranda. I nominated you, and guess what? You've been shortlisted. Halos hindi makapagsalita si Sammy. Parang huminto ang oras. Ako po? Totoo po yan? Oo, ngumiti si Miss Miranda. The Sheikh himself signed the endorsement. You'll be representing the Philippines. But it's more than that, Sammy. You'll be going back to the region where your roots are. Habang iniuuwi ni Sammy ang balita, hindi niya alam kung matutuwa o matatakot. Sa iisang papel na kanyang hawak, dala niya ang posibilidad na makita muli ang lupa kung saan siya nagmula. Ang lupang iniwan ng kanyang ina at ang ugat ng kanyang pag-aaral ng Arabic. Pagka-uwi nila ni Mang Nestor, abot langit ang ngii ng ama. Anak, papunta ka na ng Dubai? Naku, hindi ko akalaing mararating mo ang lugar na yon. Tignan mo nga naman, dati iniwan tayo ng nanay mo papunta roon. Ngayon, ikaw ang babalik hindi para habulin siya, kundi dahil ikaw ang pinili. Sa mga sumunod na araw, habang naghahanda si Sammy sa biyahe, hindi niya maiwasang magtanong sa sarili. Ano kaya kung nandoon pa rin ang kanyang ina? Paano kung makasalubong niya ito? Anong sasabihin niya? May galit pa ba siya? O mas nanaig na lang ang pangungulila? Sa likod ng eksena, sa mismong Dubai, si Sheikh Mansour ay abala rin. Sa tulong ng kanyang sekretaryo, nagpaabot siya ng lihim na utos. Hanapin ang dating asawa ng isang lalaking Pilipino na dating nagtrabaho sa Riyadh bilang cleaner, si Laila. Hindi niya ito agad ipinapaalam kay Sammy. Ngunit may kutob siyang may koneksyon ang ina ng bata sa kanyang sariling pamilya. Sir, sabi ng assistant ni Sheikh, may nakita po kaming record ng isang Laila Basri, half Filipina, half Saudi. Nagdatrabaho ngayon bilang freelance translator sa Abu Dhabi. Posibleng siya po yun. Nag-isip si Sheikh Mansour. Invite her discreetly. Sabihin niyong may seminar. I want to see her face myself. Sa araw ng flight ni Sammy, kasama niya si Claire at isa pang guro mula sa eskwelahan. Sa loob ng eroplano, habang pinagmamasdan niya ang mga ulap, hawak niya ang lumang notebook na puno ng Arabic notes. Ilang pahina roon ay may mga salitang kanyang isinusulat noon
bilang mga tanong na nais niyang itanong sa kanyang nawawalang ina. Limatha Taraktina, bakit mo kami iniwan? Hal Tafkurina, naalala mo pa ba kami? Hal Kunti Tabki, umiiyak ka rin ba noon tulad namin? Paglapag nila sa Dubai, sinalubong sila ng mainit na hangin at matataas na gusali. Para kay Sammy, ito'y parang panaginip. Isang lugar na dati nakikita lang niya sa larawan. Ngunit ngayon, narito siya hindi bilang turista, kundi bilang kinatawan. Kinatawan ng isang kwento ng pagsisikap at kinatawan ng sarili niyang nakaraan. Sa unang araw ng camp, ipinakilala si Sammy sa iba't ibang youth delegates, mga batang mula sa UK, Egypt, Indonesia, Turkey at iba pa. Lahat ay nagpakilala gamit ang sariling wika, pero si Sammy ay nagsalita sa Arabic. Ismi Sammy ibn Nestor, ataytu min al-Filipin, at alam tal-lugaha li ajlami allati lam ara mundu ana tifl. Sabay bahagyang ngiti, nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit sa mga salita niyang iyon, may isang babaeng nasa kabilang panig ng hall ang nanigas. Nasa mid-30s ito. Balingkinitan, may manipis na tabing sa ulo at bitbit ang isang folder na may tatak ng Al-Karama Translation Services. Sa narinig niyang pangalan at kwento, agad siyang napaupo. Hawak ang dibdib, napalunok siya. Sa kanyang pandinig, ang salitang Ummi allati lam ara, ang ina na hindi ko nakita mula pagkabata, ay parang palaso sa puso. Kinabukasan, habang nakapila sa coffee station si Sammy, nilapitan siya ng babaeng iyon. Afwan, enta min al-Filipin? Tanong nito. Opo, sagot ni Sammy at ngumiti. Maasmo ka? Tanong ng babae. Anong pangalan mo? Sammy, sagot niya. Bakit po? Biglang nanginginig ang kamay ng babae. Hinaplos nito ang pisngi niya ng dahan-dahan. Yusuf, bulong nito. Sabay napaluha. Ikaw nga, ikaw ang anak ko. Nanigas si Sammy. Ano pong sabi niyo? Halos hindi makalabas ang boses niya. Ako si Laila. Ako ang nanay mo. Hindi niya alam kung paano gagalaw. Parang lumambot ang tuhod niya. Ang babaeng matagal niyang pinangarap makilala, biglang lumitaw sa gitna ng isang event sa bansang ngayon lang niya narating. Nilingon siya ni Claire mula sa layo. Nagtaka sa reaksyon niya, ngunit hindi lumapit. Si Sammy ay tumayo roon, kaharap ang kanyang ina, at sa unang pagkakataon, narinig niya ang isang tinig na hindi niya marinig mula pagkabata. Anak, pasensya ka na, hindi kita iniwan dahil sa ayaw kita. Pinilit lang ako noon, hindi ako nakabalik. Pero araw-araw, ikaw lang ang nasa isip ko. Napakagatlabi si Sammy. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumakbo, yakapin ito, o umalis. Pero sa halip, dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bag ang lumang notebook. Binuklat niya ito sa pahina kung saan sinulat niya ang tanong. Limatha Taraktina. Tiningnan niya si Laila. Handa po akong makinig, pero kailangan ko ng katotohanan. At doon nagsimula ang dahan-dahan nilang pagharap sa isang masalimuot na nakaraan. Isang lihim na matagal nang binaon sa katahimikan. At ngayoy unti-unting binubuksan sa mismong lupang pinagmulan. Sa pagbabalik ni Sammy mula sa Dubai, dala niya ang isang bag na puno ng Arabic books, ilang souvenir, at isang bagong anyo ng katahimikan. Hindi ito tahimik ng pagkamangha, kundi tahimik na puno ng along. Sa kabila ng kanyang ngiti habang ikinuukwento sa kanyang ama ang mga nangyari sa cultural camp, ramdam ni Mang Nestor ang bigat ng loob ng anak. Kamusta ang biyahe, anak? Tanong ni Mang Nestor habang inaayos ang kanin at pritong galunggong sa lamesa. Masaya naman po pa, marami akong natutunan, sagot ni Sammy at pilit na ngumiti. May mga nakilala po akong bagong kaibigan at marami pong Arabic terms na ngayon ko lang talaga naintindihan. Yung tungkol sa nanay mo? Dahan-dahang tanong ni Mang Nestor habang sinisilip ang reaksyon ng anak. Hindi agad sumagot si Sammy. Tinitigan niya lang ang kanyang kanin bago marahang tumango. Oo pa, nakita ko siya. Nakausap ko, siya nga. Nanahimik si Mang Nestor. Ilang segundo rin ang lumipas bago siya muling nagsalita. Anak, kahit anong maramdaman mo tungkol sa kanya, may karapatan kang malaman ang lahat.
At may karapatan ka ring magalit kung yon ang nararamdaman mo. Hindi po ako galit pa. Pero hindi ko rin alam kung handa akong yakapin siya agad bilang nanay ko. Parang estranghero pa rin siya. Tumango si Mang Nestor at pinisilang kamay ng anak. Sapat na yon, anak. Ang mahalaga, hindi mo ikinulong ang sarili mo sa galit. Habang sinusubukan ni Sammy na unawain ang lahat ng kanyang nararamdaman, sa kabilang dako naman ay may ibang taong pilit siyang binabagsak. Si James Velasco, dating manager sa Estrella Holdings, ay kasalukuyang nasa probationary leave matapos ang ilang internal violations. Matagal na itong may galit kay Brian Estrella, lalo na't minsang hindi nito naaprubahan ng kanyang proposal para sa isang subsidiary tech venture. Pero ngayon, nang mabalitaan niyang si Sammy, anak lamang ng isang janitor, ang naging susi ng malaking deal sa pagitan ng kumpanya at ng Sheikh, tila lalong lumalim ang kanyang pagka-insecure. Anak lang ng janitor, nilagay sa pedestal, bulong ni James habang nasa loob ng isang coffee shop kasama ang dati niyang co-investor. Alam mo, kung talagang matalino yang batang yan, saan galing ang software na ginagamit nila ngayon para sa Arabic-English negotiation modules? Dagdag pa niya, naglabas siya ng lumang USB. Ito ang original concept ko. Ginamit nila to. Ginamit ng batang yon. James, sigurado ka ba? Tanong ng kasama niya. Kapag mali ang hakbang natin, baka makasuhan tayo ng libel. Pagod na ako sa panggagansyo ng Estrella Holdings. Oras na para mauha natin yung dapat ay sa atin. Kaya't nagsimula silang gumawa ng plano. Siraan si Sammy, palabasing ginaya lang nito ang ideya ng AI-assisted Arabic translation software. Lumikha sila ng peking screenshots, peke ring project proposal na ipinasang parang galing sa James Innovations at ipinakalat ito sa ilang investor sa tech community. Sa Estrella Holdings, naramdaman agad ni Claire ang kakaibang galaw sa paligid. May ilang emails na biglang nagsusumite ng tanong ukol sa intellectual property ng ginagamit na Arabic module. Maging ang ilang board members ay nagtanong na rin kay Brian kung may pending patent filing si Sammy. Claire, ani Brian habang binubuklat ang email printouts. This reeks of sabotage, and I know exactly who's behind this. Si James? Tanong ni Claire na tila hindi na nagugulat. Walang iba. Hindi yan titigil hanggang hindi siya nakakapaghiganti. Dahil dito, ipinatawag ni Brian si Sammy sa opisina. Anak, bungad niya habang nakaupo si Sammy sa harap ng mahaba at mamahaling conference table. I need to ask you something. Personal. Opo, sir? Yung Arabic module na ginawa mo, saan nanggaling ang structure ng content? May kopya ka ba ng prototype o kahit draft? Binuksan ni Sammy ang kanyang notebook. Opo, sir. Lahat po ng concept ko ay nandito. Nagsimula po ako sa simpleng template ng vocabulary list. Tapos, tinagpi-tagpi ko po gamit ang mga libreng audio clips at mga librong Arabic na pinadala sa akin ni Sheikh. Wala po akong kinopya. Kinuha ni Claire ang notebook at tiningnan. Dito'y nakita nila ang chronological development ng ideya. Mula sa pinakabatang bersyon hanggang sa pinakabagong layout. May petsa, annotation at mga footnote pa. Ito ang kailangan nating ebidensya, ani Brian. Kinausap agad ng legal team ng Estrella Holdings ang patent office at nagsimula ng opisyal na paghahain ng karapatan ni Sammy sa kanyang gawa. Kasabay nito, pinatawag si James sa isang closed-door meeting kasama si Brian at ang legal officer ng kumpanya. Proof lang ang kailangan nyo, di ba? Lahat yan galing sa idea ko. Sabay hampas ni James ng isang peking proposal sa mesa. Ngunit agad itong sinupalpal ng legal officer. The timestamp on your file doesn't match any official record. And this signature here, this is digitally forged. Namutla si James. Halata ang kaba sa kanyang mata. Effective today, you are permanently banned from any partnership dealings with Estrella Holdings. And be ready. Our lawyers will handle the rest. Habang nagkakagulo sa loob, si Sammy ay nasa labas lang, nakaupo, tahimik. Hindi niya gustong maging dahilan ng sigalot. Ngunit ngayon lang niya naintindihan na sa mundo ng negosyo, hindi lahat ng tao ay masaya sa tagumpay ng iba. Pagkabalik ni Brian, huminga ito ng malalim
at lumapit kay Sammy. Anak, salamat sa katapatan mo. Isa ka ng ganap na innovator. At sa kumpanya kong ito, titiyakin kong walang sinuman ang mananakaw ng pinaghirapan mo. Muling tumingin si Sammy sa kanyang lumang notebook na para bang ito'y isang piraso ng kasaysayan. Sa kanyang murang edad, natuto siyang ang katalinuhan ay hindi lang kayang gumawa ng pagbabago, kaya rin itong lumaban para sa katotohanan. Sa kabila ng ingay na dulot ng mga paratang ni James laban kay Sammy, nanatiling kalmado si Mang Nestor. Hindi dahil wala siyang nararamdaman, kundi dahil sa dami ng taon niyang pinasan ang mga panlalait, mga pasaring at tahimik na pangmamaliit ng mga tao. Alam na niya kung kailan kailangang tumayo ng may dignidad. Ngunit ngayong ang anak naman niya ang sinisiraan, ibang klaseng sakit ang kanyang nararamdaman. Hindi lang galit, kundi takot. Takot na baka dahil sa isang kasinungalingan, mabura ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang anak. Isang hapon, habang naglalampaso siya sa 12th floor ng Estrella Holdings, may ilang empleyado siyang narinig na nag-uusap. Grabe no? May kaso pala ngayon yung bata? Galing din talaga ng timing ni James. E kung totoo nang ginaya lang ni Sammy yung module? Naku, hindi ko na nga alam kung totoo pa lahat ng yun. Masyado kasing pinuri. Baka nga may backer lang talaga. Hindi na pinansin ni Mang Nestor ang usapan. Pero sa loob niya, nanliliit siya. Gusto niyang sumigaw. Ipagtanggol ang anak. Ngunit alam niyang hindi solusyon ang sigawan sa mga taong ayaw makinig. Ang tanging sandata niya ay ang pagiging tapat sa trabaho at ang pananalig na lalabas din ang katotohanan. Nang gabing iyon, habang nakaupo sila ni Sammy sa iisang mesa, bigla siyang nagsalita. Anak, kung sakaling dumating ang araw na mawalan ka ng tiwala sa sarili mo, tandaan mong kahit kailan, hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa mga taong ayaw kang kilalanin. Napatingin si Sammy sa ama. Pa, iniisip niyo po bang mananalo si James? Umiling si Mang Nestor. Hindi, anak. Hindi siya mananalo. Kasi ang kasinungalingan, kahit anong galing mong balutin, nangangamoy din yan sa bandang huli. Pero kahit matalo pa sa harap ng iba, panalo ka pa rin basta buo ka sa loob mo. Kinabukasan, muling ipinasok si Mang Nestor sa HR office. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit naramdaman niya agad ang kabang tila matagal na niyang hindi nararanasan. Sa loob ng opisina ay naroroon si Mr. Aldrin, ang bagong HR Director, at isang matandang babae mula sa Central Management Team. Nestor, bumad ni Mr. Aldrin. Matagal ka na sa kumpanya. Ilang taon na nga ulit? 29 na taon po, sir. Sagot niya mahinahon. Tumango si Mr. Aldrin. Wala kaming natatandaang kahit isang reklamo sa iyo. Tama ba? Opo, sinikap ko pong gawin ng maayos ang trabaho ko. Alam mo bang may mga staff na nagbigay ng commendation sa iyo sa kabila ng issue ngayon? Pinatunayan nilang hindi mo kailanmang ginamit ang posisyon ng anak mo para sa pansariling benepisyo. Nagulat si Mang Nestor. Hindi ko po alam na may nagsalita para sa akin. Kami po ang dahilan, sabat ng matandang babaeng kasama nila. Ako si Ma'am Tess, dating sekretarya ng lolo ni Mr. Brian. Matagal na kitang kilala, Nestor. Noon pa lang, tahimik ka na pero palaging maayos ang trabaho. Wala kang reklamo kahit minsan na napag-initan ka pa. Lumingon si Mr. Aldrin at nagbukas ng folder. Ang management ay nagdesisyong iangat ka bilang full-time building operations supervisor. May kasamang increase sa sahod. At ikaw na rin ang magiging point person para sa coordination sa mga engineer at contractors ng building maintenance. Napamulagat si Mang Nestor. Hindi siya makapaniwala. Sir, ma'am, salamat po. Hindi ko po ito inaasahan. Hindi lang yan, Nestor. Dagdag ni Ma'am Tess. May proposal si Mr. Brian na ipatala ka sa free management seminars ng kumpanya. Gusto niya raw na may growth ka rin, hindi lang puro trabaho. Pumayag ka sana. Sa labas ng opisina, halos hindi makapagsalita si Mang Nestor.
tumawag siya agad kay Sammy. "Anak, na-promote daw ako," sabi niya sa gitna ng ngiti at luha. "Talaga po pa? Ang galing niyo po," tuwang-tuwang sagot ni Sammy. "Deserve niyo po yan. Alam mo, anak," malambing ang tono ni Mang Nestor. "Kahit kailan, hindi mo ako pinahiya. Pero ngayon, pakiramdam ko, ako naman ang nakabawi. Parang kahit paano, nasuklian ko ang lahat ng sakripisyo natin. Sa mga sumunod na araw, kitang-kita ang pagbabago sa opisina. Ang mga empleyado na dati ay hindi lumilingon kay Mang Nestor, ay ngayon ay magalang ng bumabati. Si Claire minsan ay nagbirong, 'Sir Nestor na po ba dapat tawag namin sa inyo?' Naku, wag naman po. 'Nestor lang po. Ako pa rin to,' natatawang sagot niya. At sa kabila ng lahat ng ingay, ang pinakamalaking ganti ay katahimikan. Isang tahimik ngunit marangal na pagbangon. Isang tagumpay na hindi kailangang isigaw, sapagkat ito'y hindi ninakaw, hindi binili at lalong hindi inilako. Ito'y pinaghirapan, inalagaan at ipinaglaban. Habang dumarami ang pagbabago sa kanilang buhay, sa bawat hakbang na tinatahak ni Mang Nestor ay baon niya ang alaala ng mga panahong hindi siya pinapansin. Ng mga gabing uuwi siyang laspag pero ngumiti pa rin para sa anak. Ng mga panahong wala siyang maibigay kundi ang kanyang oras at dangal. At ngayon, habang hawak niya ang ID na may bagong titulo sa ilalim ng kanyang pangalan, napangiti siya at bulong sa sarili. "Hindi man ako naging mayaman, pero hindi ako naging dahilan ng kahihiyan ng anak ko. At kung yun lang ang sukatan ng tagumpay, sapat na." Hindi pa man tuluyang lumulubog ang araw ng tagumpay ni Sammy at Mang Nestor, unti-unti nang bumabalik ang anino ng panganib sa paligid ng Estrella Holdings. Ang mga araw na puno ng pagpupugay ay napalitan ng masinsinang meetings, legal consultations, at mga pagbabantay sa media leaks. Sapagkat isang hindi inaasahang balita ang kumalat sa mga business circles, muling bumalik sa sirkulasyon si James Velasco. Sa isang sikat na tech networking event sa BGC, tumambad ang pangalan ng isang bagong startup, Alvix Technologies, na nagpepresenta ng innovative AI-powered translation platform for business negotiations. At ang pinaka-nakabibigla, ang mukha ni James ang nasa likod ng entablado. Hawak ang isang pointer habang ipinapakita ang features ng kanilang bagong produkto. Introducing VocaSmart, the future of diplomatic and cross-border negotiations. Ani James, mayabang ang tindig at may tiwala sa sarili. Built from the core ideas I've developed during my years in multinational partnerships. Isa sa mga audience na naroon ay si Paulo, isang junior marketing analyst mula sa Estrella Holdings. Halos mabilunan siya sa hawak na iced coffee nang mapansin niya ang interface ng ipinapakitang software. Halos magkapareho sa ginawang module ni Sammy. Pagkabalik niya sa opisina, agad siyang tumakbo papunta sa opisina ni Claire. "Ma'am Claire, kailangan niyo pong makita to." Sigaw niya habang hawak ang kanyang cellphone na may video recording ng presentation. Tiningnan ni Claire ang video. Hindi siya agad nagsalita, ngunit kapansin-pansin ang unti-unting paninigas ng kanyang panga. Tinawag niya agad si Mr. Brian Estrella. Sa loob ng opisina ni Brian, tahimik nilang pinanood ang buong clip. Nang matapos, pinatay ni Brian ang screen at humarap sa kanilang lahat. Hindi pa tapos si James, madiing sabi niya. "At mukhang this time, may balak siyang gamitin ang startup na yan para durugin tayo sa public image." "Sir," tanong ni Claire, "anong plano natin?" "Simple," sagot ni Brian. "We get ahead of him. Kailangan nating ipakita na tayo ang may original, na tayo ang may integrity. At higit sa lahat, kailangan nating protektahan si Sammy." Sa kabilang banda, habang abala ang buong kumpanya sa pagbubuo ng damage control plan, si Sammy ay abala rin, ngunit sa mas tahimik na laban. Sa kanyang eskwelahan, napapansin niyang may mga kaklase na muling nag-uusap tungkol sa kanya. Sabi ni Papa, baka raw ginaya lang ni Sammy yung module, bulong ng isa. Ewan ko nga kung totoo ba yung Dubai thing na yon.
Baka pinabango lang siya ng kumpanya nila. Dagdag ng isa pa. Hindi man ito sinasabi sa kanya ng diretsyo. Ramdam ni Sammy ang unti-unting pagbago ng tingin ng ilan sa kanya. Isang araw, habang kumakain mag-isa sa kantina, lumapit si Andrea, ang estudyanteng dati nang may pagdududa sa kanya. "Hey Sammy, napanood ko yung Vocasmart. Similar sa module mo, di ba?" Mapanuksong tanong niya. Hindi agad sumagot si Sammy, pero pagkatapos ng ilang segundo, tumingin siya sa mata ni Andrea at mahinahong sumagot. "Kapag may ginaya, ibig sabihin may pinanggalingan. At hindi ako natatakot dahil may alam akong hindi nila kayang kopyahin ang proseso." Tahimik na umalis si Andrea, halatang hindi nakuha ang sagot na gusto niya. Pagka-uwi niya, nadatnan niyang tahimik si Mang Nestor sa sala, nakatiting sa telebisyon kung saan may segment tungkol sa Alvix Technologies. "Ba, Anya, habang inaalis ang bag, naririnig niyo na rin po pala yung tungkol kay James." Tumango ang ama. "Oo anak, pero hindi ako natatakot kasi alam kong mas totoo ka kaysa sa kanya." Huminga si Sammy. "Pero pa, paano kung mas malakas ang koneksyon niya? Mas marami siyang resources. At ako pa rin to, anak ng janitor." Lumapit si Mang Nestor at tinapik siya sa balikat. "Anak ng janitor ka, oo, pero hindi ka basta-basta. Tandaan mo, kahit may koneksyon siya, ikaw naman ang may respeto ng mga taong may puso. At yan ang mas malakas kaysa sa pera." Kinabukasan, pinatawag muli si Sammy sa opisina ni Brian. Doon, ipinakita sa kanya ang summary ng patent documentation ng kanyang gawa. Lahat ng ebidensya, sketches, mga draft, mga digital timestamps ng notebook at app files. Lahat ay naka-file na, may notaryo at nakasubmit na sa Intellectual Property Office. "Sammy," wika ni Brian, "this is now officially your intellectual property. We've also requested a public press conference to announce our formal filing and to clarify the issue with Alvix. Pero gusto ko ikaw ang magsalita. Ikaw ang magpapatunay na hindi ka basta bata lang." "Sir," gulat na tanong ni Sammy, "ako po talaga? Sa harap ng media?" "Hindi mo kailangang magsalita ng malalim. Just be yourself. Ang kailangan lang ng mundo ay makita kung sino ka talaga." Dumating ang araw ng press conference. Nasa isang function hall ito ng isang hotel sa Makati. Naroon ang mga reporters, bloggers, tech reviewers at ilang investors. Habang nakaupo si Sammy sa tabi ni Brian at Claire, hindi niya maiwasang mapatingin sa likod ng bulwagan. Naroroon si James, nakatayo sa dulo, nakakunot noo. Sa podium, tumayo si Brian at binigyan ng maikling introduksyon ang publiko tungkol sa proyekto ni Sammy. Pagkatapos nito, siya mismo ang nag-abot ng mikropono sa binata. "Good morning po," panimula ni Sammy. May bahid ng kaba ang tinig. "Ako po si Sammy Nestor. At hindi ko po kailanman inisip na makakarating ako rito. Isa lang po akong batang mahilig magsulat sa lumang notebook. Hindi ko po ginusto ang kasikatan. Ang gusto ko lang po ay maipahayag kung anong alam ko at matulungan ang mga taong tulad ng papa ko, na dati walang boses." Tumahimik ang buong bulwagan. Kahit si James ay hindi nakapagsalita. "I may not have the resources of other companies," dagdag pa ni Sammy, "but what I have is my truth. And that truth is enough." Sa hapon ding iyon, kumalat sa social media ang video ng kanyang talumpati. Umabot sa milyon ang view sa loob ng 3 araw. Nagsimula na rin ang mga investigasyon sa Alvix at unti-unting napilayan ang reputasyon ni James. At habang lumalalim ang gabi, sa tahanan ni Sammy at Mang Nestor, tahimik silang kumakain ng sabaw na may miswa, parang karaniwang araw lang. "Pa," bulong ni Sammy habang nililigpit ang pinggan, "sa dinami-dami ng nangyari, gusto ko lang pong sabihin salamat kasi kahit hindi kayo loud, kayo po ang lakas ko." Ngumiti si Mang Nestor at sabay silang nag-ayos ng lamesa. Tahimik, totoo at buo, gaya ng mga taong hindi kailanman bumigay sa gitna ng ingay ng mundo. Lumipas ang mga linggo matapos ang matagumpay na press conference na muling nagpabango
sa pangalan ni Sammy. Sa murang edad, tinuturing na siyang wunderkind ng ilang media outlets at ginawan pa siya ng short feature sa isang Sunday evening show. Ngunit sa kabila ng pagkilalang natatanggap niya sa mundo, may ibang klase ng katahimikan ang lumalaki sa loob niya. Isang uri ng pagkalito na hindi matatakpan ng mga parangal o papuri. "Anak, gusto mo bang sumama sa akin mamaya?" tanong ni Mang Nestor habang sabay silang kumakain ng tapsilok sa karinderyang malapit sa inuupahan nilang apartment. "Magkikita raw kayo ng nanay mo, di ba?" Tumigil sa pagkakain si Sammy. Hindi niya agad sinagot ang ama. Tinitigan niya ang pritong itlog pero tila malayo ang tingin niya. "Hindi ko pa po alam, pa," mahina niyang sagot. Tumingin si Mang Nestor sa anak. Kita sa kanyang mga mata ang pag-unawa. "Anak, hindi kita pipilitin. Kahit kailan, ikaw ang may karapatang pumili kung kailan mo haharapin ang mga tanong mo." Tumango si Sammy. Ngunit sa loob-loob niya, hindi lang tanong ang bumabagabag sa kanya. Isang matinding tanong ng pagkakakilanlan. Sino ba talaga siya? Isang Pilipino ba na anak ng janitor, pinalaki sa simpleng pamumuhay, may baong kahirapan at pangarap? O isang anak ng Arabo, mula sa pamilyang hindi niya lubos na kilala, na may lahing banyaga at wika ng ibang mundo? Sa eskwelahan, habang naglalakad siya sa koridor, napansin niyang muli siyang tinitingnan ng ilan sa kanyang mga kaklase. Ngunit sa pagkataong ito, hindi dahil sa achievements niya, kundi dahil sa kakaibang kwento ng kanyang pamilya na hindi nalingid sa mga usapan. "Did you know his mom is an Arab? She left him and his dad." Bulong ng isang estudyante sa kabilang hallway. "But now, she wants to get back. Classic. Probably saw the kid on TV." Sagot naman ng isa. Hindi ito direktang inihain sa kanya, ngunit sapat na ang manabulong upang maramdaman niyang parang may guhit sa pagitan niya at ng mundong ginagalawan niya ngayon. Napaisip siya, kung sakaling piliin niyang tanggapin muli ang kanyang ina, ipagkakait ba sa kanya ng lipunan ang karapatang maging bahagi ng dalawang kultura? Habang patuloy ang kanyang paglalakad, isang tinig ang tumawag sa kanya. "Sammy!" Padlingon niya si Aisha, isang kaklase niya na anak ng OFW sa Qatar. Tahimik ito sa klase ngunit palaging may baon ng ngiti. Madalas silang magkasama sa mga group project at sa mga hindi inaasahang sandali, siya ang kauna-unahang hindi nagsabing ang galing mo, kundi kamusta ka. "Nakita ko yung feature mo sa TV. Sikat ka na talaga," aniya, habang iniabot ang juice box na binili sa kantin. Ngumiti si Sammy. "Hindi naman, mas gusto ko ngang wala masyadong nakakakilala sa akin." "Bakit?" tanong ni Aisha. "Dahil ba sa nanay mo?" Napatingin si Sammy sa kanya. Hindi ito mapanghusga, hindi tsismoso. Tanong lang ito ng isang kaibigan. "Hindi ko kasi alam kung anong mararamdaman ko eh. Nalito ako, parang may kulang, parang may sobra." Tapos, "Hindi ko alam kung alin ang totoo sa dalawa," sagot niya. Tahimik si Aisha. Maya-maya ay nagsalita. "Alam mo, lumaki ako sa lola ko. Ang nanay ko, OFW. Uuwi siya tuwing 2 taon. Pero alam mo kung ano ang laging tanong ko sa sarili ko? Sapat na bang tawaging ina ang taong bihira mong kasama?" Natigilan si Sammy. Tapos dumating ang isang sagot na hindi ko inaasahan. Patuloy ni Aisha. "Ang pagiging magulang, hindi lang sa laging presensya na susukat. Minsan, ang mahalaga ay kung gusto pa ba nilang bumawi. Kasi hindi naman nating hawak ang mga desisyong kinasangkutan nila noon. Pero tayo ang may kapangyarihang piliing magpatawad o hindi." Napatingin si Sammy sa kanya. Tahimik. Sa likod ng tingin niya, tila may biglang lumuwag na buhol sa dibdib niya. Kinagabihan, dumating ang isang sulat sa kanilang inuupahan. Galing ito kay Leila, ang kanyang ina. Nakalagay sa sulat ang address ng pansamantalang tinitirhan nito sa isang kondominium sa Mandaluyong. At isang paanyaya na sana'y magkita silang muli kahit sandali lang sa isang tahimik na restaurant kinabukasan. "Pa," tanong ni Sammy habang hawakan sobre, "sa tingin niyo po ba, dapat akong pumunta?" "Anak, ikaw lang ang makakasagot niyan. Pero kung ako ang tatanungin mo, pupunta ako. Hindi para saktan ang sarili ko, kundi para matuto
kung paano ako babangon. Kinabukasan, hindi alam ni Sammy kung anong dapat isuot. Sa dulo, sinuot niya lang ang simpleng polo na suot niya noong una siyang tumanggap ng parangal. Habang nasa jeep patungo sa lugar ng tagpuan, hawak niya ang lumang notebook na puno ng mga Arabic phrase. Ilang pahina ay nakasulat sa tinta ng luha, ng tanong, ng galit at pag-asa. Pagdating niya sa restaurant, agad niyang nakita si Laila. Nakatayo ito, may hawak na maliit na bag at mukhang kabado. Nang magkatinginan sila, sabay silang ngumiti. Hindi ng lubos, kundi ng konti lang, sapat upang simulan ang paglapit. Salamat sa pagpunta, bulong ni Laila, habang naupo sila. Hindi ko alam kung anong sasabihin, sagot ni Sammy. Hindi mo kailangan magsalita agad. Ako muna, ani Laila. Umalis ako noon, hindi dahil sa galit, kundi sa takot. Pinilit akong bumalik ng Saudi ng pamilya ko. Ayaw nilang tanggapin na nagmahal ako ng isang lalaki sa Pilipinas. Ipinakulong ako. Dinanggalan ng karapatan. Ilang taon bago ako nakatakas. Hindi makatingin si Sammy. Pilit niyang iniintindi ang bawat salita. Sa tagal ng panahon, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang anak kong iniwan ko. Pero araw-araw iniisip ko yung batang tinuruan kong magsabi ng habibi sa tuwing natutulog. Ikaw yon, napalunok si Sammy. Hindi niya napigilan ang pagluha. Ngunit ang luhang iyon ay hindi ng galit kundi ng pagkabigla, ng pagkaunawa. Anak, hindi ako umaasang tanggapin mo agad. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataong bumawi. Hindi bilang nanay mo agad, kundi bilang isang taong handang matuto kung paano muling mahalin. Matagal bago sumagot si Sammy. Ngunit sa huli, binuksan niya ang kanyang notebook. Pinakita ang pahinang may tanong. Hal kunti tapki, umiiyak ka rin ba? Tumango si Laila. Oo, araw-araw. At doon, sa gitna ng maingay na lungsod at mga plato ng tahimik na restaurant, nagsimula ang tahimik nilang pag-usap. Hindi upang ibalik ang lahat ng nawala, kundi upang unti-unting itayo ang isang bagong tulay. Hindi batay sa perpektum nakaraan, kundi sa pag-asang kayang muling magtagpo ang dalawang puso sa tamang panahon. Sa kabila ng pag-uusap nila ni Laila sa maliit na restaurant, hindi agad nawala ang bigat sa puso ni Sammy. Sa halip, para bang may mabigat na kahon na bahagya lamang niyang nabuksan, at ngayon ay unti-unti na niyang kailangan silipin ang laman. Kinabukasan, habang nakaupo sa isang bench sa kanilang eskwelahan, bitbit ang notebook na dati puno lang ng Arabic phrases at business terms. Nagulat siya nang may tumapik sa balikat niya. Sammy, okay ka lang ba? Si Aisha. May dalang 2 Tetra Pak ng gatas na parang laging parte ng bawat usapan nila. Ngumiti si Sammy kahit medyo pilit. Okay naman, medyo mabigat lang ang pakiramdam. Parang kahit anong bait ng tao, hindi agad-agad nabubura yung sugat na naiwan. Umupo si Aisha sa tabi niya at inabot ang isang gatas. Hindi mo kailangang burahin agad, Sammy. Minsan, sapat na yung tanggapin mong andyan yung sugat. Kasi dun ka lang makakapagdesisyon kung gusto mong pagalingin. Tila sinampal ng katotohanan ang bawat salita ni Aisha. Kaya naman, nang makatanggap siya ng tawag mula sa opisina ni Sheikh Mansour kinagabihan, nagdesisyon siyang harapin muli ang isa pang bahagi ng nakaraan. Hello, Sheikh? Bati ni Sammy. Habibi, kamusta ang puso mo? Masiglang tanong ng matandang Arabo. Ngunit kahit masaya ang boses nito, dama ni Sammy ang pagkalinga sa tono ng tanong. Saglit siyang natahimik. Medyo nalilito pa rin po, pero mas buo na po ako ngayon. Masaya akong marinig yan, sagot ng Sheikh. May isang hiling lang ako, anak. Kung maaari, samahan mo ako sa isang event dito sa Maynila. It's a diplomatic cultural banquet. Gusto kong ipakilala ka. Agad na napakunot ang noo ni Sammy. Ipapakilala po bilang scholar, bilang innovator, at bilang apo ng kaibigan kong matagal nang hindi ko nakita. Tugon ni Sheikh. May hindi pa ako nasasabi sa'yo. Dumating ang gabi ng banquet. Sa isang marangyang ballroom ng isang sikat na hotel, nagtipon ang ilang kinatawan ng mga embahada, diplomats, negosyante at media. Nakabarong si Sammy, habang si Sheikh ay suot ang karaniwang puting thobe
na may gintong burda. Pagpasok pa lamang nila, napansin na agad ng mga tao ang presensya nila. Ngunit ang higit na hindi inaasahan ni Sammy ay ang pagkakita niya sa isang babae sa dulong bahagi ng bulwagan. Nakatayo, elegante sa suot na long-sleeved abaya at may dalang maliit na dokumento. Ang kanyang ina, si Laila. Lumapit si Sheikh sa gitna ng entablado matapos ipakilala ng host. Mga Ginoo at ginang, magandang gabi po. Kasama ko po ngayon ang isang binatang sa murang edad ay naging tulay sa pagitan ng dalawang mundo. Isang Pilipino, isang Arabo, isang anak ng dignidad. Nagpalakpakan ang ilan. Tumango si Sammy, bagamat litaw ang kaba. Ngunit higit pa riyan, gusto kong ibahagi sa inyo na matagal ko nang hinahanap ang isang kaibigan, isang taong malapit sa puso ng pamilya ko. At ngayong gabi, muling nagtagpo ang 2 piraso ng kwento na matagal nang nawawala. Tiningnan ni Sheikh si Laila at kinawayan ito. Laila Basri, kapatid ng asawa ng pinsan kong si Farouk. Ikaw ang nawawalang piraso sa tanong ng batang ito. Nanigas si Sammy. Bagamat alam na niyang may dugong Arabo ang kanyang ina, ngayon lang niya na lamang may malalim pala itong ugnayan sa mismong pamilya ni Sheikh. Lumapit si Laila sa entablado, tumigil sa tapat ni Sammy, bahagya niyang hinawakan ang braso nito. Anak, matagal akong nawala pero ngayong nalaman ko kung gaano kakalapit sa pinanggalingan ko, lalong tumibay ang loob kong panindigan ang kasaysayang tinakbuhan ko noon. Bakit ngayon mo lang po sinasabi? Tanong ni Sammy, hindi makapaniwala. Dahil ngayon lang ako handang maging buo. Noon, akala ko pag iniwan ko kayo, matatapos ang gulo. Pero mas lalo lang akong naging bahagi ng gulo ng sarili kong pagkatao. Lumapit si Sheikh at inilagay ang kamay niya sa balikat ni Sammy. Ito ang hiling ko, hindi mo kailangang iwan ang pagkatao mong Pilipino. Ngunit nais kong ialok sa iyo ang pagkakataong makita rin ang kabilang bahagi mo sa aking pamilya, sa aming tahanan, sa aming lahi. Hindi upang palitan ang anuman, kundi upang dagdagan. Matagal bago makasagot si Sammy, ngunit sa dulo, marahan siyang tumango. Gusto kong makilala ang sarili ko, Sheikh. Buo, hindi hati, hindi tagpi-tagpi. Numiti si Laila at unang pagkakataon, nakita ni Sammy ang isang luha sa mata nito. Luha ng hindi lang pagsisisi, kundi pag-asa. Sa pagitan ng mga flash ng kamera, ng mga salin ng wikang Arabo at Ingles, at ng mga mata ng taong hindi lubos na nakakaunawa ng lalim ng eksenang iyon, isang payapang katahimikan ang namagitan sa ina at anak. Sa pag-uwi nilang tatlo, si Sammy, si Laila at si Sheikh Mansour, walang usapan, ang mas mahalaga pa sa simpleng salamat. At sa gabi ring iyon, habang nakahiga na si Sammy sa kama, tumingin siya sa kisame at mahigpit na yathap ang kanyang notebook. Hindi niya alam kung saan pa siya dadalhin ng paglalakbay na ito. Ngunit sigurado siya sa isang bagay. Hindi niya kailangang pumili ng panig, sapagkat minsan ang tunay na pagkakakilanlan ay hindi nakikita sa dugong nanalaitay, kundi sa kakayahang yakapin ang buong kwento, kahit gaano pa ito kasakit, kagulo o kaiba sa inaasahan. At sa mga pahina ng kanyang lumang kwaderno, isinulat niya, "Ako si Sammy Nestor Basri, anak ng Pilipinas, anak ng Arabo, anak ng dalawang mundong parehong may puwang sa puso ko." Makalipas ang banquet, naging mas kalmado ang mga araw ni Sammy, ngunit sa katahimikang iyon ay may bagong antas ng tanong ang bumabalot sa kanya. Hindi na ito tulad ng dati, kung saan ba siya kabilang, kung dapat bang patawarin ang anyang ina, kung ano ang dapat niyang piliin. Sa halip, ito'y tanong na mas malalim. Ano ang ibig sabihin ng paninindigan? At paano nga ba tunay na nagpapatawad? Habang naglalakad siya pauwi mula sa eskwelahan isang hapon, natanaw niya si Laila sa labas ng karinderyang dati nilang kinakainan ni Mang Nestor. May bitbit itong paper bag at tila nag-aalangan lumapit. Tumigil si Sammy at tumitig sa ina mula sa di kalayuan. Halos 1 minuto rin siyang naghintay bago niya tinawid ang kalsada. "Ma," mahinang bati niya.
Napalingon si Laila, bahagyang natigilan. Anak, hindi ko alam kung tama bang pumunta ako rito. Ayokong akalain ng papa mo na hindi na kailangang paliwanag. Ma, putol ni Sammy, ngunit hindi ito malamig. Pero kung gusto mong makipagkita kay papa, samahan na lang kita. Naglakad silang dalawa patungong apartment na inuupahan ni Sammy at Mang Nestor. Pagbukas ng pinto, nakita nila si Mang Nestor na nakaupo sa lumang silya, binabasa ang dyaryo habang umiinom ng kape. Pagkakita kay Laila, tahimik siyang tumayo. Wala ni isang salita ang binitiwan. Sa halip, tinipigan niya ito ng diretso at ang titig na yon ay puno ng alaala ng panahong masaya pa sila, nang bigla ang pag-alis at ng taon-taong katahimikan. "Kamusta ka?" tanong ni Laila. Pilit ang ngiti. "Matagal akong nagtanong kung anong nangyari sa'yo," sagot ni Mang Nestor. "Bawat birthday ng anak natin, iniisip ko kung iniisip mo rin ba siya. Bawat gabi, iniisip kong baka patay ka na o baka ayaw mo na lang talaga sa amin." Tumulo ang luha sa gilid ng mata ni Laila. "Nestor, pinilit ako. Hindi ako pinayagang makabalik. Kinulong ako sa sarili kong pamilya sa Riyadh. Wala akong hawak sa sarili kong pasaporte. Ilang taon akong ginawang parang hindi tao." "Bakit hindi mo sinulatan?" tanong ni Mang Nestor. Mahina pero diretso. "Sinubukan ko, pero lahat ng sulat ko, hindi nila pinadala. Lahat ng sulat mo, tinago nila. Nalaman ko lang na buhay ka pa at si Sammy nang lumabas ang feature sa TV. Noon ko lang muling nakita ang mukha ng anak natin, noon lang." Tahimik si Sammy habang nakaupo sa gilid. Nakatingin siya sa pagitan ng kanyang mga magulang. Parang batang biglang bumalik sa gitna ng nakalipas. Pero ngayon, mas matanda na siya at kaya na niyang unawain. "Pa," ani Sammy, "marahan. Hindi na ako bata. Alam kong may mga sugat na hindi na basta nawawala. Pero kung hindi natin pipiliing magpatawad, kailan pa tayo magiging buo ulit?" Hindi agad sumagot si Mang Nestor. Tinitigan niya si Laila, saka lumingon kay Sammy. "Hindi madaling kalimutan ang sakit, anak," aniya. "Pero siguro darating talaga ang panahon kung kailan wala ka ng ibang magagawa kundi tanggapin na hindi lahat ng bagay kontrolado natin. Hindi niya kasalanan na naging marupok siya noon at hindi ko rin kasalanan na naging tapat ako. Pero ngayon, kung ang anak ko ang humihiling ng kapayapaan, bakit ko yun ipagkakait?" Tumango si Laila. "Hindi ako nagpunta para manggulo. Gusto ko lang sana kahit paano maging bahagi ulit ng buhay ni Sammy. Hindi bilang nanay sa pangalan, kundi bilang taong handang tumulong, maghintay at bumawi." Mula sa likod ng lamesa, tumayo si Sammy at iniabot ang 2 tasa ng kape. Inilagay niya sa harapan ng kanyang mga magulang. "Wala nang ibang seremonyas. Wala nang drama. Uminom muna kayo ng kape." Napangiti si Mang Nestor, bahagyang napailing. "Ikaw talaga, anak." Sa sumunod na linggo, unti-unting bumalik si Laila sa paligid ng buhay ni Sammy. Hindi ito madalas at hindi rin pilit. Nandoon siya tuwing weekend. Minsang nagdadala ng lutong Arabo. Minsang ng pinapay na tinuro sa kanyang gawin ng isang kaibigang Pilipina sa Abu Dhabi. Hindi pa sila magkasama sa iisang bahay, pero may simula na. Isang araw, habang magkausap sila ni Sammy sa isang maliit na kape malapit sa school, tinanong siya nito, "Ma, bakit ka hindi bumalik agad kahit nakalaya ka na?" Tumingin si Laila sa anak. "Dahil sa takot. Takot na hindi niyo na ako tanggapin. Takot na makita kong may mas mabuting nanay kayong natagpuan kaysa sa akin." "Wala namang pumalit sa'yo, Ma," sagot ni Sammy. "Pero hindi ibig sabihin nun na wala kaming ginawang paraan para maging buo pa rin. At kahit anong sakit, kahit anong lungkot, ikaw pa rin ang nanay ko. At hindi mo kailangang humingi ng kapatawaran habang buhay. Kasi binigay ko na yon sa araw na pinili mong lumapit ulit." Hindi na nakasagot si Laila. Sa halip, tahimik siyang napaiyak at tinakpan ng palad ang sariling bibig habang tumutulo ang luha. Hinawakan siya ni Sammy sa kamay. Isang hawak na hindi nangangako ng perpektong bukas, pero sapat upang sabihing may pag-asa pa ring buuin ang mga naiwang piraso. Samantala,
Sa Estrella Holdings, isang bagong development ang iniulat sa board. Lumagda si Sheikh Mansour ng long-term partnership contract. Nakasama na rin ang pagbuo ng isang foundation na layong magsanay ng kabataang marunong sa wika ng negosyo, diplomatikong komunikasyon, at cultural bridge building. At ang taong ipinanukala niyang gawing honorary founder, Sammy Nestor. Siya ang sagisag ng pag-asa, wika ni Sheikh sa meeting. Bata man siya, dala niya ang boses ng mga kabataang maaaring pinanganak sa hirap, ngunit may kakayahang makipag-usap sa mundo. At sa pagtanggap ni Sammy sa panibagong responsibilidad, alam niyang hindi lamang siya nagiging boses ng mga tulad niya. Nagiging tulay siya ng mga taong minsang hindi magkaintindihan, ng mga pamilyang pinaglayo ng kultura, ng panahong nawala, at ng sakit na hindi basta-basta nawawala. Ngunit sa dulo, pinipili pa rin niya ang paninindigan. At sa bawat paninindigan na may kasamang pagpapatawad, natututo siyang hindi lang magtayo ng tulay, kundi magpatuloy kahit pa ang daan ay puno ng alon at sugat ng nakaraan. Buwan na ang lumipas mula nang muling pumasok si Laila sa buhay ni Sammy. Sa panahong iyon, unti-unti nang bumabalik sa normal ang lahat. Si Sammy ay abala sa eskwela at sa bagong programang sinusuportahan ni Sheikh Mansour kung saan siya ang itinuturing na junior coordinator. Si Mang Nestor, pagamat patuloy pa rin sa trabaho, ay mas magana ang pasok. May assistants na siya ngayon at mas maraming oras sa kanyang pamilya. Samantalang si Laila, bagamat nananatili pa ring tahimik sa mga pagpupulong, ay aktibong tumutulong sa mga outreach programs ng foundation para sa mga OFW families. Ngunit hindi pa tuluyang tapos ang lahat. Isang araw, habang nasa opisina si Claire sa Estrella Holdings, isang email ang dumating mula sa isang law firm. Nakalagay doon ang isang urgent concern regarding copyright infringement laban sa kumpanya patungkol sa di-umano'y intellectual property ng VocaSmart software na hawak ngayon ng Alvix Technologies, ang kumpanyang pinamumunuan pa rin ni James Velasco. Agad tinawagan ni Claire si Brian. "Sir, may dumating na sulat." Mukhang nagka-counter move si James. May bagong kaso siyang sinampa. Parang baliktad pa, siya na ang nagrereklamo. Sa kabilang linya, tahimik si Brian. Ngunit maya-maya ay nagsalita siya, madiin ang boses. "Hindi ako magpapasindak. Hindi tayo ang nangopya." Agad siyang nagtawag ng meeting kasama ang legal team at si Sammy. Nakahanap si James ng investor na hindi lang may pera, kundi konektado sa media at legal networks. Paliwanag ni Brian habang ipinapakita ang legal documents. Gusto nilang palabasin na tayo ang nagnakaw ng ideya, na ikaw, Sammy, ay front lang ng kumpanya. Napayuko si Sammy, hindi dahil sa hiya, kundi sa bigat ng kabalintunaan. Muling naungkat ang pakiramdam na tila wala siyang karapatang humawak ng kahit anong tagumpay dahil lamang sa pinagmulan niya. "Sir, may paraan po ba para patunayan na hindi ako ang nandaya?" Tanong niya habang nakatitig sa kanyang lumang notebook na dala pa rin niya. "May isa tayong baraha," sagot ni Claire. "Kung mapapatunayan nating yung module mo ay may original encryption o watermark, mas madali nating mapapabulaanan ang claim nila." "Paano po yun?" tanong ni Sammy. "Remember noong ginamit mo yung translator app para itest ang sariling module? Sinave mo yung session log sa laptop mo. Mayroon kang mga pattern ng Arabic phrases na specific lang sa interpretation mo. Yun ang fingerprint mo, Sammy. At walang makakagaya nun ng eksakto." Agad na sinuyod ni Sammy at ng IT team ang lumang files sa kanyang lumang laptop. Sa tulong ng kanilang legal consultant, sinuri nila ang metadata, timestamps at binary signatures ng bawat prototype file. Hindi ito naging madali. Umabot ng halos 1 linggo bago nila nabuo ang buong digital trail. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, nagkaroon ng closed presentation si James sa isang grupo ng investors mula Singapore. Ipinagmamalaki niya ang di umano'y revolutionary update ng VocaSmart.
Ngunit hindi niya alam na isa sa mga naroon ay isang tech consultant na dating taga-EU Intellectual Property Watchdog. At isa ito sa mga naimbitahan ni Brian sa ilalim ng tahimik na plano. Pagkalipas ng isang linggo, isang public forum ang inorganisa ng Estrella Holdings. Pinamagatan itong Truth in Tech, Innovation and Ethics in the Digital Age. Lahat ng stakeholders ay inimbitahan, media, students, business owners, investors. Hindi ito isang press conference, kundi isang open discussion. Doon, sa gitna ng entablado, ipinakilala ni Brian si Sammy. Nakasuot siya ng simpleng blazer, may hawak na clicker para sa presentation. Maraming salamat po sa pagkakataon. Hindi ako eksperto sa teknolohiya. Hindi rin po ako graduate ng mga prestigious schools. Isa lang po akong batang may lumang notebook, isang laptop na pinaglumaan. At ideya na hindi ko alam kung may halaga. Hanggang sa isang araw, ang ideyang yon ay naging daan para makausap ang isang taong galing sa ibang bansa, sa ibang kultura. Nagpatuloy siya habang ipinapakita ang mga slides, mga screenshots ng early code, draft pages ng notebook, logs ng development process, pati na rin ang IP registration confirmations. Ang lahat unang ito ay hindi ko ginawa para lang mapansin. Ginawa ko po ito dahil gusto kong maintindihan ang mundo sa paligid ko at gusto kong maunawaan kung saan ako nababagay. Tumahimik ang buong bulwagan. Hindi ko layunin na manira, pero kung may taong gustong sirain ang pangalan ko at sabihing hindi ako may-ari ng sarili kong gawa, sana makita nila ito bilang paalala na hindi mo kailangang sikat para maging totoo. Pagkatapos ng presentasyon, tumayo si Sheikh Mansour na tahimik lang sa gilid. This young man did more than build software. He built a bridge between language and silence, between doubt and faith. And if anyone says otherwise, let them know this boy's truth is stronger than their lies. Pagkatapos ng forum, naglabas ng statement ang investor group ng Alvix. Ipinatigil nila ang partnership kay James at sa loob lamang ng 2 araw, isinampa ang kaso ng perjury at document forgery laban dito. Nalantad din na ang ilan sa mga dokumentong ginamit ni James ay may manipulated metadata. Sa harap ng korte, binitiwan siya ng kanyang legal team. Sa opisina ni Brian, sabay-sabay silang nagkape ni Claire, ng legal team at ni Sammy. Hindi ka lang nanalo sa laban, Sammy, wika ni Brian habang binabasa ang pahayagan. Pinatunayan mong hindi sukatan ng integridad ang edad o posisyon. Ikaw ang batang hindi lang may utak, kundi may gulugod. Maraming salamat po, sir, sagot ni Sammy. Pero hindi lang po ako to. Lahat ng taong naniwala sa akin, sila po ang dahilan, kaya ako lumaban. Kasama na ako doon? Sabat ni Claire habang nakangiti. Opo, kayo pong lahat. Sabay tingin niya kay Mang Nestor. Nakararating lang, bitbit ang tinapay. Nagdala ko ng pandesal. Aniya, kahit sa gitna ng tagumpay, masarap pa ring balikan yung simpleng tinapay. Napatawa ang lahat at sa katahimikan ng opisina, sa ilalim ng mga ilaw ng isang tagumpay na hindi ipinaglaban sa ingay, kundi sa tahimik na katotohanan, muling tiningnan ni Sammy ang kanyang lumang notebook. Hindi na ito basta talaan ng mga salita, kundi ebidensyang kahit sinong galing sa wala. Basta totoo at may paninindigan, ay kayang maging tinig sa gitna ng mapanlinlang na mundo. Makalipas ang ilang linggo mula sa forum, tila tuluyang bumalik sa ayos ang lahat. Sa labas, ang Estrella Holdings ay tila mas masigla kaysa dati. Mas maraming investors, mas malawak ang mga proyekto, at mas matatag ang kanilang reputasyon. Ngunit sa loob, sa puso ni Sammy, nararamdaman niyang isang panibagong yugto ng buhay ang binubuksan para sa kanya. Isang umaga, habang nagkakape si Sammy sa opisina, tinapik siya ni Claire sa balikat at ngumiti. May dumating na sulat para sa'yo, galing sa isang university sa Dubai. Ha? University? Tanong ni Sammy, halatang gulat. Buksan mo, sabay abot ng sobre. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at binasa ang nakasulat.
Isang scholarship offer mula sa Al Maktoum University of Languages and Global Relations, isang prestigyosong pamantasan na kilala sa pagsasanay ng mga cultural diplomats, interpreters at peace mediators sa buong mundo. Nakasaad doon na buong tuition, living allowance at international travel fees ay sasagutin ng institusyon. Tahimik si Sammy habang binabasa ito. At ilang segundo pa ang lumipas bago siya napatingin kay Claire. Bakit nila ako inaalok nito? I guess napansin nila ang ginawa mo sa forum. At yung documentary clip na ginawa ng NGO tungkol sa story mo? Viral na sa Middle East. Sa social media, tinawag ka nilang anak ng tagalinis na naging tagapagsalita ng mundo. Hindi nakapagsalita si Sammy. Hindi niya lubos maisip kung paano siya napunta sa ganito. Mula sa pagwawali sa koridor ng kumpanya, ngayon ay isang scholarship offer sa ibang bansa. Agad siyang tumawag kay Mang Nestor. Pa, may sasabihin ako, pero wag kang mabibigla, panimula niya. Sa kabilang linya, maririnig ang pagbuntong hininga ni Mang Nestor. Anak, hindi ko na kayang magulat. Nasanay na ako sa iyo. Na-offeran po ako ng scholarship sa Dubai. Sa isang university, gusto nilang doon ko ipagpatuloy ang pag-aaral tungkol sa language, diplomacy at cross-cultural leadership. Tahimik si Mang Nestor. Ilang segundo rin bago siya sumagot. Gusto mo ba yan, anak? Opo. Masaya ka ba ron? Opo. Digo, sagot ng matanda, hindi kita pinalaki para lang manatili sa tabi ko. Pinalaki kita para balang araw, tumindig ka sa sarili mong mga paa. At ngayon, anak, ang layo na ng narating mo. Pa, hindi ko mararating to kung hindi niyo ako tinuruan ng sipag, respeto at paninindigan. Tama na nga yan, naiiyak na ako sa kalsada. Natatawang sabi ni Mang Nestor. Nang araw ding iyon, nagtungo si Sammy sa rooftop ng building. Doon niya dinala ang lumang notebook na halos punit-punit na sa dami ng beses na nabuksan. Umupo siya sa isang sulok at binalikan ng mga notes. Mga drawing ng simpleng UI, mga translation logic, lahat ng iyon, mga simpleng ideya na isinulat sa pagitan ng break time sa ilalim ng ilaw ng koridor, habang nagpapahinga mula sa mop at timba. Maya-maya, may narinig kang yabag. Si Brian iyon, may bitbit na 2 tasa ng kape. Gusto mong makasiguro kung tama ba ang desisyong aalis ka, di ba? Tanong ng CEO. Nagkibit balikat si Sammy. Hindi po ako sigurado kung handa ako. Hindi ko alam kung kaya ko. Ang laki po kasi ng mundo, sir. Alam mo ba, nung bata ako, takot akong sumakay ng eroplano. Sagot ni Brian habang umuupo sa tabi niya. Akala ko, kapag lumipad ka, ang dami mong maiiwan. Pero ang hindi ko alam, mas marami ka palang makikita. At sa bawat lugar na mapuntahan mo, may natutunan kang bago. At pag bumalik ka, mas buo ka na. Tinitigan siya ni Sammy. Paano nyo nalalaman kung tama ang timing? Walang perfect timing. Ang meron lang yung moment na pinili mong wag matakot kahit hindi mo alam kung ano ang naghihintay. Kaya kung ako sa'yo, tatanggapin ko yan. Hindi lang dahil magandang offer, kundi dahil deserve mong lumipad. Kinabukasan, nagsimula na ang mga preparasyon. Inasikaso ni Claire ang visa requirements. Si Laila naman ay tumutulong sa pag-ayos ng mga gamit ni Sammy. Ngunit sa kabila ng excitement, may bahid pa rin ng lungkot. Hindi maiiwasan yun, lalo na sa gabing bago ang kanyang pag-alis. Sa loob ng maliit na sala ng apartment, nakaupo silang 3, si Sammy, Mang Nestor at Laila. Alam nyo, hindi ko po alam kung matutulog ako bukas sa eroplano, ani Sammy habang nagpapak ng huling gamit. Baka hindi ako mafatulog sa excitement o sa kaba. Alam mo ba kung ano ang unang sinabi mo sa akin noong 3 taon ka pa lang? Tanong ni Laila habang pinupunasan ng isang damit. Ano po? Sabi mo, Ma, gusto kong makarating sa langit. Pero hindi para mamatay. Gusto ko lang makita kung anong meron sa taas. Napatawa si Sammy. Grabe ang lalim pala agad ng utak ko noon. Mumiti si Mang Nestor sabay sabing, at ngayon anak, hindi lang langit ang pupuntahan mo. Buong mundo. Sa huling gabi bago matulog, kinuha ni Sammy ang kanyang lumang notebook at isinulat ang huling entry bago niya ito iwan.
Hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng eroplano bukas. Pero alam ko kung saan ako nagsimula. Sa koridor ng isang kumpanyang hindi ko inaasahang magtitiwala sa isang anak ng janitor. Sa lumang mop, sa punit na notebook, sa isang tatay na hindi sumuko at sa isang ina na natutong bumalik. Hindi ako lalayo para tumakbo. Lalayo ako para mas makita ang lawak ng landas na pwede naming tahakin. Para balang araw, makauwi ako, dala ang mas malawak na paningin at mas matatag na puso. Pagpatak ng 2:00 kinabukasan, papunta na sila sa airport. Kasama si Brian, Claire at ilang empleyado ng Estrella Holdings na tila naging pamilya ni Sammy. Pagdating sa gate, niyakap siya ni Claire. "Balitaan mo kami ha, at huwag mo kaming kalimutan." Hindi ko po makakalimutan yung mga taong naniwala kahit hindi ako kilala. Si Brian naman ay lumapit at mahigpit na tinapik ang balikat niya. "Sa susunod na magkita tayo, hindi ka na lang translator, isa ka ng ambassador." At sa kanyang pag-upo sa eroplano, habang sinasara ng flight attendant ang pinto, pinikit ni Sammy ang kanyang mga mata. Ngumiti siya. Ito na ang panibagong yugto ng kanyang buhay at handa na siyang harapin ito. 3 taon ang mabilis na lumipas. Sa 3 taong iyon, si Sammy ay nagbago sa paraang hindi masukat ng kahit anong degree o diploma. Sa ilalim ng malupit na init ng disyerto, sa gitna ng mga gusaling salamin ng Dubai, natuto siyang humawak ng sarili, hindi bilang anak ng isang janitor, kundi bilang isang kinatawan ng kultura, wika at prinsipyo ng Pilipinas. Naging aktibo siya sa mga seminar, nakilahok sa intergovernmental dialogues, at madalas ay inaanyayahan upang magsalita sa mga dayuhang estudyante tungkol sa kahalagahan ng wika sa pagtutulay ng pagkakaintindihan. Sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang naunawaan na ang wika ay hindi lamang instrumento para magkaintindihan, kundi sandata upang ipaglaban ang dignidad at pagkakapantay-pantay. Isang gabi, habang nakaupo sa ilalim ng buwan sa universidad, kausap niya si Dr. Amina El Murad, isang propesor na naging mentor at halos pangalawang ina na niya sa Dubai. "Dr. Amina, minsan naiisip ko, paano kung hindi ako umalis ng Pilipinas? Paano kung nanatili akong janitor?" Tinitigan siya ng propesora, sabay sagot, "Then maybe you would still be changing lives. Not with a microphone or a platform, but with presence. But fate gave you this, so you could help even more." Ngunit sa kabila ng mga tagumpay, nananatiling isang bagay ang matagal nang bumabagabag kay Sammy, ang kondisyon ni Mang Nestor. Sa mga video call nila, kapansin-pansin ang panghihina nito, at kahit laging nakangiti, hindi maitatanggi ang mga pinipigil na ubo at ang mga kulubot na mas lalong lumalim. Hanggang isang araw, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Claire. "Sammy, tumawag sa akin ang kapitbahay niyo. Na-ospital si Mang Nestor. Stable siya pero kailangan mong umuwi. May kailangan kayong pag-usapan." Walang inaksayan oras si Sammy. Ilang araw lang ay bumalik na siya sa Pilipinas. Pagbaba niya ng eroplano, hindi niya agad nadama ang karaniwang excitement. Bagkus, para bang muling bumalik ang bigat ng kanyang pinagmulan. Pagdating niya sa ospital, nadatnan niya si Mang Nestor na nakahiga sa kama, naka-oxygen, ngunit nakangiti pa rin. "Anak," mahina nitong wika, "bumalik ka na." "Oo pa, hindi kita pababayaan," sagot ni Sammy habang pinipigilan ng luha. Umupo siya sa tabi ng kama, hawak ang kamay ng ama. "Ba't di mo sinabi agad? Bakit kailangan pang malaman ko sa iba?" Ayokong maputol ang pag-aaral mo. Gusto kong tapusin mo yun. Hindi mo kailangan bumalik para lang sa akin. Hindi kita iiwan, gaya ng di mo pag-iwan sa akin noon. Sa mga araw na sinundan, halos hindi lumalabas ng ospital si Sammy. Ngunit kahit may takot, dama niyang hindi ito katapusan, kundi simula ng panibagong kabanata sa buhay nila. 1 linggo ang lumipas at unti-unting bumuti ang kondisyon ni Mang Nestor. Hindi pa siya lubusang gumagaling. Ngunit nakalalakad na kahit papaano at unti-unti nang kumakain ng solid food. Samantala, dumagsa ang balita sa social media.
ang Estrella Holdings ay nakipag-collaborate sa Department of Education para sa isang pambansang proyekto, isang libreng platform ng multilingual modules na magtuturo ng basic translation skills sa mga estudyanteng Pilipino sa malalayong probinsya. Ang project lead, si Sammy, dinala siya ni Brian sa isang remote community sa Mindanao para sa soft launch. Doon niya nakita ang mga batang Muslim at Kristiyano na magkatabi sa iisang classroom, sabay-sabay na natututo ng Tagalog, Arabic at English gamit ang platform na siya mismo ang nagdisenyo noon pa. Isang batang babae ang lumapit sa kanya matapos ang klase. "Kuya Sammy," sabi nito, "ikaw ba yung sa video na nagsalita ng Arabic at Tagalog sabay?" Napangiti si Sammy. "Ako nga, bakit mo napanood yon?" "Kasi po sabi ng teacher namin, may isang anak daw ng janitor na naging tagapagsalita ng maraming wika. Gusto ko po maging katulad ninyo." Lumuhod siya sa harap ng bata at hinawakan ang kamay nito. "Hindi mo kailangang maging katulad ko. Maging mas magaling ka. At kung matuto ka ng wika, gamitin mo yon para tumulong, hindi para manghamak." Pagkatapos ng field launch, bumalik si Sammy sa Maynila. Dala ang mabigat, ngunit masayang puso. Naisip niyang ang tunay na tagumpay ay hindi ang papuri, kundi ang epekto ng iyong ginawa sa buhay ng iba. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Laila. "Pumunta ka raw kay Papa?" tanong nito. "Oo, malakas na siya. Hindi pa pwedeng magtrabaho pero nakangiti na." "Salamat, Sammy," bulong ni Laila. "Salamat sa hindi pagtalikod." Sa huling bahagi ng taon, ginanap ang isang malawakang awards night para sa mga inisyatiba sa edukasyon. Tinanggap ni Sammy ang Gawad ng Bayan para sa Edukasyong Makatao. Sa kanyang talumpati, binalikan niya ang pinagmulan. Lahat po tayo may kanya-kanyang simula. Ang akin, hindi sa classroom o sa opisina. Nagsimula ito sa koridor, bit-bit ang mop, ang pangarap, at ang tiwala ng ama kong hindi sumuko. At kung may isang bagay akong natutunan, ito yun. Ang wika ay hindi hadlang, kundi tulay. At kahit sino pa ang pinagmulan mo, basta marunong kang makinig, may karapatan kang maintindihan. Pagkatapos ng gabi, habang nakatanaw siya sa bintana ng kanyang tinutuluyang apartment, tinanong siya ni Laila, "Sammy, anong balak mo pagkatapos nito?" "Hindi ko pa alam," sagot niya. "Pero isa lang ang sigurado ako. Hindi pa dito nagtatapos ang kwento." Numiti si Laila. "Kasi ikaw mismo ang nagsulat ng bagong simula at sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, habang tahimik ang lungsod, isang batang minsang hindi pinapansin ay tuluyan ng naging tinig ng pag-asa, hindi dahil sa galing niya, kundi dahil pinili niyang gamitin ang kanyang tinig upang buuin, hindi sirain, upang paglapitin, hindi paglayuin, at sa bawat salitang kanyang binigkas, doon nagsimulang muli ang daan tungo sa mas bukas na mundo."